Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursdays, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live! The Narrow Path Podcast with Pastor Angelo Kuya Doy. And Brother Mark. So siguro Sabay-sabay. nagtataka kayo, parang napanood nyo na to, di ba? Oo nga eh. replay. Pero hindi. Ngayon lang nangyayari to. Hindi. So, It's not a deja vu. yes, this is live. Live na Live live tayo show ngayon to. mga kapatid. Yes. Alright. At may nagtatanong, bakit daw may podcast ngayon? Bakit bro? Ikaw bang, ikaw lang to may karapatan na... Sino ba yung nagtatanong na yun? Ano ba yan? Sino ba Yabang yung nagtatanong? Say hey. Sino ba yung nagtatanong na yan? Thursday araw namin to eh. Doon ka lang sa Friday. Ang mga ilam dito. Ay, ang init natin ngayon kuya. Ayun na pa tayo nagtatanong. Parang... Ang init kasi ng panahon. Ang init kasi, kaya ang sarap maasar. Magtaray, Oo. De, pero, Brother Jordan, abangan nyo yung show nila bukas. Yep. Maganda yung topic nila. Yes. So, tune in sa Herald of Grace. Pero anyway, before that, Brother Mark, Nako, kamusta ang iyong okay naman. week? Mahaba ang weekend during the Holy Week. From Thursday to Monday, wala akong pasok. Kasi Thursday to Monday. kasi dahil sa Australian company, meron silang Easter Monday. Oh. So, ang ibig sabihin, ang tawag doon, Monday, Thursday. Wow! Easter Monday. Easter Monday. Wow! Nice. So, ano ginawa mo? Pahinga Nag-outing lang. ba kayo? Hindi, pahinga lang. Pahinga Ganyan. lang. Tapos nag-meet kami ng mga friends, yung mga long-time friends na hindi namin na-meet for a long time. Years? Mga years Ayun, din. mga college high school friends, buddies or... Oo, like kababata ako talaga. Oh, wow. Nice. Kababata ako. Connection. So, ayun. Tapos, Hindi mo naman sila binentahan ng kotse or... oh guys, by the way, you should buy this car, ha? You should buy this car. King Panda in the house, y'all. Hindi naman. Anyway. Pero sa'yo nun, no? Yung matagal mo lang di nakikita, Oo. nakikita kayo. Sarap nun, ng ganong feeling, no? Oo, kasi parang ang tendency nagre-reminisce kayo kung ano yung mga ginawa nyo nung back then Kumbaga Tapos for some siguro blessing na din sa akin na for some reason kung sino mang circle lang mga kinabilangan ko nung bata ko, parang every detail na naalala ko. Sila hindi na nila matandaan. Talaga. Kumbaga ito kahapon na-meet ko yung isa kong childhood yung kabanda ko nung high school. Parang pinatrivia ko sa kanya kung ano yung unang-unang song na tinugtog niya sa drums. Kasi bassist siya So, sabi niya, drums naman ako yung unang-una. So, yun, naalala ko pa yung kanta. Siya, Lit. hindi na. Hindi na Grabe memory ni maalala. Mark, no? Iba rin yung memory mo, bro. Kasi parang, I treat everything as a core memory Kumbaga parang mahalaga sa akin Amazing. Oo. Saya So, parang blessing siya. So, natataka sila, naalala mo pa yun? Ako, hindi na Ikaw, Kuya Doy. Ako naman, Ano mo? umuwi lang kami Stuck ka daw sa traffic Oo, bro. Oh, man. Pero yung pauwi na yon, pero kasi galing kaming Bataan. Oo. Umuwi kami nung Saturday ba o Friday? Papunta walang traffic. Yung papunta wala na kasi ang traffic yung Thursday, Friday ata. Umalis kami parang late Friday na so wala na talagang traffic. Oo. Pero naman very fruitful yung uwi namin kasi nakapag-ayos-ayos kami ng onti sa farm, yung camping area, nalinis namin ni Utol. Na-miss ko rin pag nandun kasi kami, bro, hindi talaga kami nagbabakasyon. I mean, bakasyon siya, pero more on hard work. talaga nagtatrabaho hard kami labor. pag nandun. Alam mo yun? Which is something na me and my brother, we love doing talaga. Kasi nga, kumbaga, makikita mo yung effort mo, di ba, na Pays off. may nangyayaring gumaganda yung lugar. And at the same time, syempre, tulong na rin namin kay Airpods yun. Kasi, mahirap, yung tao namin doon medyo on and off So,
medyo ano yung upkeep ng farm medyo struggle doon. So Oo. tuwing umuwi kami, yun yung time namin talaga para yun, syempre Tsaka bonding. for a farm kasi medyo malaki yung Malaki, I mean, wala nang farm. Big deal dyan yung mga upkeep talaga. Oo, no? sobra talaga. Kaya, yun. And sana tayo, makabisit tayo doon. Oo. Nitong Oo. summer sana para Sana, at least mabisita nyo rin yung aming hometown. Kaya kami nila engineer. Pagkat doon din. Andito si engineer ngayon. Nandiyan si Ayun. engineer. Kompleto nga Andyan, tayo ngayon. kompleto tayo. Yun yung maganda And dahil kompleto tayo kasi season 3 natin. Season Yes. 3, first episode. First episode na ng ating season 3. At umiyak si Seven. Imagine mo yun, no? 3 season na tayo, no? Season 3. Solid. Grabe. Yeah. Parang mabilis talaga yung time. Talagang And kaka-check lang natin ngayon, nasa 3,400 Plus followers na ata tayo. Oo. So, Yeah. thank you, Lord. Yeah. Thank you sa mga sumusuporta Oo. at sa mga loyal kabalbas natin. Ikaw, Yes. Pastor, kamusta ka naman? Bro, grabe. 1 week almost, no? Sa Masbate, sa mission. Ano siya? Kaya yun ang pag-usapan natin ngayon Siguro, ikwento ko na lang itong last few days since we came back. So pagdating ng Manila, tulog talaga, pahinga. Kasi kakalipat lang din namin ng bahay Oo nga pala. No? And hindi pa kami nakapag-set Oy, up ng welcome bahay. back to Antipolo. Welcome home. Ayun, so salamat sa providence ni Lord, nakabalik. And ayun, hindi pa kami nakapaglinis. At least yung room okay na siya. Yung living room and kitchen na lang sa yung office ko yung inaayusin. So Pag kailangan mo ng tulong, bro, ha? Message Si mo Mark. lang si Mark. Medyo busy kasi ako. Hindi, kaya naman. Hindi, seryoso, pag kailangan mo ng tulong, andyan lang si Mark. Hindi, all good naman bro. Sobrang madali na lang naman kasi yung ano lang kasi yung mga maliliit na gamit, mga ganun yung Oo, yun yung medyo Alam mo ang mahirap. technique dyan, Oo. basta umpisa mo lang. Ano Yun na nga. yan. Oo. Unti-untiin Oo. mo. Tara na. Ngayon agad no. Ngayon, tapos pagka uwi, yun, kagabi meeting kami with yung deacons sa church. Dinner kami. So it was a good fellowship. Nag-enjoy ko naman. Na-miss ko yung mga co-office bearers. Sobrang saya din ng bonding namin kagabi. Tapos, sabi mga churchmates na-miss Yeah. din. Kasi tagal din Oh, diba? of course. Sobrang pasalamat ako na kahit wala ako sa church, nagturo si Brother Art sa si Brother Dennis. So shout out kay Brother Art and Brother Dennis. Salamat sa pagpapagal niyo. Pati kay Deacon Mimo nagturo din sa Bible class. So everyone's ginawa nila yung part nila habang wala ako. Nice. So ayun, tiring physically pero masaya naman siya. And later siguro mas madidetalye ko. Nice. Alright. Sige, so I guess wag na natin patagalin pa, no? Oh, Yes. Kasi ano na tayo ngayon hanggang ano na tayo sa oras ngayon, Oo. may hanggang 9 na lang tayo Oo. Kasi parang So anyway, let's Hindi ko sasabihin pre. Ah? Hindi ko sasabihin kung bakit. wag natin sabihin para mysterious. Para may issue. Gawan nyo ng issue, guys, ha? Comment lang kayo. Kung anong issue namin. Hindi, shoutout mo na. Sige, ikaw, bro. Shoutout sa mga kapatid natin, sa mga kabalbas natin dyan na Yes. nakatune in. Kay Brother Jordan Narvaez, Hello of Grace, good evening brother. Kay Sister John Abbott, good evening sa sister. Kay Brother RJ De Vega, kay Sister Ada. Sister Ada, good evening. Si Brother Obien, ito from Hala Rizal, solid Yes. kabalbas to at classmate sa sa GMA. Also si Brother Jeff Chavez, blessings, and Christian Ortizano. Ayan, si Deacon Christian. Deacon Chanot yan. Siya, Good Pas evening. Angel yung Nag-share sa'yo. nag-share sa akin Oo, ng siya. gospel Oo, tama. sa office. Yes. Nice. And si Brother Christopher Franklin Polidon, shout out brother. Yan, Yes, shout out sa sa'yo. mga kabalbos dyan sa Bacolod. Yeah. Sobrang solid ang Bacolod supporters natin. Mag-show kaya tayo minsan doon, no? Oo nga gusto ko sana Tour, no? Tour. Tapos may inasal sa harap, no? May nasal, pwede. Doon tayo mag-show Sarap sa, sa Aidas Inasal. Meron ba? Wow. Nakakain na ba kayo doon? Napunta Di na pa. ba? Ako, Ay, di pa. Iloilo I've na heard kayo. of it, oh. Ay, Iloilo nga ba, Bacolod? Sa either one of those, Oo. yun yung talaga the best talaga doon
Nice. Pag kumain ka doon, talagang pagpapawisan ka eh. Mainit. Oo, mainit ta sobrang sarap talaga. Nice. Nice. Nakaka-excite. Natakam ako Ano, tara. Natakam ako bigla. Let's eat. Let's eat. Alright, so, and also, let's take the opportunity, pasalamatan yung mga friends natin. No? Yes, Na Yes. sumusuporta sa atin. NTYX. Yeah. Ang Kay Brother Caleb. Daily Core. Daily. Sunday Skull. Kable at iba pa. Yes. A&A Highland Delights. Yan. At marami pang iba. Ang El Banayad Barbers. Shout out kay Brother Ryan. At sa iba pa, hindi ko mention, hindi ko pa naayos yung mga bago nating friends eh. Pero anyway, Ayun. paki-comment nga kung gaano kainit sa inyo ngayon. Dito naman, hindi naman na gano'ng kainit, no? Oh. Mainit pero Tolerable. tolerable naman. Pero ano siya, parang nakaka-drain ng energy. Oh, no? yun nga yan. Diba? Diba? Nadali mo. Drain. Nakaka-drain siya Humid talaga. kasi. Kaya parang wala tayong energy eh. Yeah. Oo. Ano ba Sige. kailangan natin? Siguro, ano eh. Teka. Ito, may taga-tikaw. Kay Brother Emmanuel Manlapas Marcos. Good evening sa'yo, Wow. brother. Sa kala Brother Sunny, kala Sister Tess, sa mga kapatid mo. Good evening. Shout out sa mga taga-tikaw. Doon kami galing. So, pag-uusapan natin yung experience. And si Brother Joshua Tabudlo. Ay, wow. Shout out sa yung kasintahan, Brother Joshua, sa mga taga-Masbate. Good evening. Yeah. Yes. Sige, yariin na natin to. Kasi ang misis ko, nandito, ang ganda-ganda. Yeah. Yes. Yung anak namin. Welcome to the show again, Sister Amor and si Seven. Hi, Seven. Hi, hello. Wala na yung kulam ni Seven. Say Okay na hi. siya. Say hi to them. Sound check. Hello? Naririnig ba ako? Sound check. So kayo magtatanong magkikwento lang kami. Hindi, si Amor yung guest natin, hindi naman ikaw eh. Wow. Di ba? Kaya nga ako nandito, guest din ako eh. Hindi. Wow, grabe yun. Mag-away muna tayo on Quit it. na ako, bro. I quit. You cannot quit because I fire you. Tama. Sige, unang question. Yun na lang hindi ako tatanong ko eh. Pero ano nga ba yung ginawa nyo nitong Holy Week? Nag-swimming. Talaga? Kasama yun. Pero ganda ng mga dagat doon, nakita ko, panalo, di ba? Oh, bro. We went there kasi may Saan yun? Saan muna yun? sa Ticao, MacArthur, Montreal, Masbate, sa Ticao Island. Ano siya? Hiwalay siya na island from the mainland Masbate. So, I've been going there for almost 10 years. Parang ganun eh. Outreach. Oh. Outreach yan. Outreach siya ng CCRGC. LJLGM dati. And then, yung Lord Jesus the Living God Ministries na plinant na Airpat since 1986, kung ito nagkakamali, yung church doon. 1986. So, I went there with my dad nung Airpat. Punta kami. And then, we tried to bring in the Reformation. Yung Reformed theology. And at first, talagang may hostility. Kasi syempre, charismatic Pentecostal at sila parang skeptic na kasi ang dami ng dinalang katuruan. So, inisip nila, ano na naman to? Bago na naman, ganyan. Oo. So, Nandun na ba si Onyok at that time? noong time na yun, yes, nandun na siya. nandun na siya. Shoutout kay Brother Yael, kay Brother Onyok. Yes. Siya ang nominee na elder doon. Wait, paano mo kilala? Yung mother niya sa father niya. Sa amin, nag-church. Sa TNC. TNC. Ayos Oo. ah. Small world, Connect no? talaga. Tapos, yun, pati yung mga kapatid ni Onyok, si Christine, So, Yeah. si Brother Onyok, na-meet mo na rin personally? once ko siya na-meet. Pero, it was not until nakita ko sa Facebook yung guitar prowess niya. Talaga? Guitarist? So, apparently, pamilya sila ng mga musicians talaga na mahilig sa music talaga. Kasi pati si Nanay Lerma, kumakanta marunong mag-blending eh. So, May sa Beatles yun. Oh, yun, Beatles. Very musical silang pamilya. Yeah. So ayun, we went there pabalik-balik kasi nga we're really trying to reform the church. Eventually kumbaga kumilos ang Panginoon syempre. So we preached the gospel, nag-seminar pa kami doon
Divisive Truth Seminar, yung para siyang Clouds Without Waters ni Justin Peters yung style. Parang ano tong paparating? Strange Strange Fire. Fire. Parang ganun. Kasi grabe dun, bro, yung false teachings sa... Mysticism, ganun. Oo, bro. You name it. Prosperity Gospel, Signs, Wonders, Miracles, lahat na nandun. Marami rin cults. Oh. So, may isang kulto doon, yung Suga sa Tuluhoan. I forgot. Oo. Ano siya, sa English, Light of Truth. Ang pangalan ng church. Ang ganda eh. Light of Truth. Pero ang theology nila, may Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun yung lolo ng isang member na applicant natin yun sa church. Founder ng kulto. Tapos yung apo niya, What? nagpapa-member na ngayon sa church. Yeah. Ayos. Ayos talaga. Glory to God. Yeah. Sobrang, isa yun sa Pero mga existing kwento. pa rin yung kulto na yun. Existing pa rin. Pero kumbaga, inaano ko lang, no? Pinapakita ko lang yung background. So, later, okay. mas maganda, tanong nyo ano yung Oh, pinagmulan yeah. talaga. Okay. So, we Nice. went there for a mission kasi magko-covenanting na yung doon, nagre-reform na outreach. Wow. Exciting. How long before ilang taon bago sila magpa-covenant? Ilang taon ang inabot? Persistent. Almost 7 years eh. Almost 7 years. Tagal. Pero 'di ba, yung kumbaga pag bigyan mo lang talaga ng panahon yung Oh, bro. yung isang church or outreach, makikita mo rin yung fruit ng Yes. labor mo Yes. no? Yeah. In the end. Kaya anong feeling bro na yung pagpunta mo ngayon doon for that very purpose na as compared sa dati na parang tinatrabaho mo tapos ngayon parang graduate na, di ba? Parang, Ano siya, bro? Hindi ko explain eh. sige, di-end na natin yung Sige, wala na salamat, pag-usapan. guys. Special number na lang. Oo. Offering the special number. Okay. Special na. Hindi ko siya ma-explain kasi hanggang ngayon, hindi pa kakauwi lang eh. Parang dito nga siya pinaprocess eh. How do I make sense of everything that has happened na nagligtas ang Panginoon ng mga tao and then ngayon, na siya, magko-covenanting na. Pero siguro, lang, yung general feeling na humbling. It's very humbling. Oh yeah. Kasi wala akong credit na makuha eh. Alam mo yun, yung alam kong I just went there, I have the message, I have the gospel, and si Lord talaga yung nagbago ng mga buhay nila. Pero ever since na nag-missions kayo doon, there was always ang ultimate goal naman talaga is for the church to get covenanted, diba? Yes, to reform the To church. reform the church. Pero for the benefit of yung ibang viewers natin na hindi alam kung ano ba ibig sabihin ng covenanting and bakit ba siya importante. So, maraming kasing churches na nag-exist na parang kabuti. Alam mo yun? Na walang membership, walang proper membership. Open membership masyado. Tapos, open din yung communion. Tapos, wala siyang confession. Sige, wait lang. Expand ka dun sa open yung communion. Ano ibig sabihin? Anong ibig mo sabihin Yun, dun? dahil walang membership, kahit sino pwede mag-communion. So, kunwari, ako, inimbita lang ako ng isang tropa ko na nagsisimba na doon. Walk-in ka doon. Yeah. Pwede kang tumanggap ng Ganon. bread Oo. and wine. Yeah. Parang ganon. May ganong Anong masama practice. doon? Kasi dati naman, kunwari, Oo. naimbita tayo sa kung saan mang church. Pwede. Share lang. Oo, di ba? Wala namang... Oo. I mean... So ang nun, downside, yun yung tinatawag talaga na unworthy manner. Pag may unbeliever na nagpartake ng blood and body ni Christ in its symbolism ng bread and wine, nilalapastangan yung sakripisyo ni Christ. Kasi hindi naman namatay si Christ para dun eh. Para sa kanila eh. They're not believers kumbaga. So, wait. So, what you're saying is yung communion is only for the believer. Yes. And you're saying that Christ died only for the believers. Yes. Hindi for the non-believers. Well, prior to us believing, to put it more accurately, He died for those He chose. Yung mga pinili niya lang. At yung mga pinili niya, nananampalataya sa Kanya.
Yeah. At yung mga nananampalataya sa kanya, they should belong and they must belong to a local church. Hindi pwedeng wala. So yung pag kunwari, merong isang church na they allow walk-ins or non-members to partake in the communion, that's not a biblical practice. Well, I can go as far as to say na yes, it's not the biblical practice back in the first century church. Kasi lahat na nagko-communion doon, at least, may pagpapakilala na sila yung miyembro ng iglesia dahil sila yung nabautismuhan doon sa iglesia yon. Wala dong bisita na binigyan ng communion lang. Mm-mm. Kasi nga yung unworthy, ang tingin natin dati sa unworthy manner, yung, ay may sin akong ginawa, unworthy ako. Oo. Hindi eh. Ang unworthy manner, the worst of it is partaking the elements without yung saving faith. Yeah. Kasi sabi ni Christ, if you don't eat my flesh and drink my blood, you have no part of me. So if you do that, you're saying, pag sinabi mo, kinakaya mo at iniinom mo, sinasabi mo na ikay ligtas. Mm-hmm. Kung hindi ka naman ligtas. Yeah. Diba? So nalalapastangan, kumbaga. Kasi, sige bro. Kaya nga parang dun mo siya makikita na every time you're, as a congregation, yung local church mo, magpapartake ng Lord's table, in street terms, big deal talaga siya. Yes. Talagang talagang you have to think about it, hindi lang sa hindi lang sa kumbaga sa emotions mo, pero even your mind, kailangan focused ka doon, big deal mo siya. Kasi you have to see it as may reverence dapat eh. Yeah. Kasi nga, kino-commemorate mo nga yung ginawa ng Panginoong Jesus eh. Yun Yeah, yung niya. preach it. Kasi pag hindi nangyari yun, di ba? Oh. You're bound to eternal punishment. So, Ganun Tama. kabigat. big deal. Kasi, Ganun siya kabigat talaga. Malaking big deal. siguro ang Malaking big deal. kaya nagiging na-underplay siya. Kunwari ako sa pinanggalingan kong mega church, 'di ba? Na-underplay siya kasi nga it sort of becomes just another part of the program. Yeah. Parang wala nang tapos ginaganap siya once a month ba o once Every first Sunday. First Sunday lang, 'di ba? So tapos yun nga na anyone can just go in there and Yeah, mga walk-in. bago ka umupo, kukuha ka lang ng portion mo tapos yun Ganun na. ba yun? Ganun yung setup doon? Oh, pagpasok mo sa pintuan kasi 'di ba may main worship hall, yung nasa labas na dun yung mga Elements. elements. Kukuha ka na lang or iabot sa ng usher. Tapos hintayin mo na lang yung part ng program na may yun. Oh, so talaga open siya. Open siya, So, bro. baka pumunta ako doon, hindi ako believer. May access ako doon. I can just get my Yeah, kasi ako in my experience yung first time na umattend kami, wala namang nagtanong kung member ka ba ng simbahan na to. Hindi naman kami member ng church na yun, di ba? Hindi naman nila alam na first timer ako. So, pero kumuha lang ako. I mean, they ushered me towards it na please get your whatever. Kumuha ako without no questions asked. Diba? And I partook, kumbaga. So yun, sige, going back to the question, bakit ba important? What is yung covenanting and ano bang importance nun? The covenanting nun? process is for the church to be a bona fide and recognized church. Hindi lang sila nagpakilalang church out of nowhere. Nare-recognize sila ng sending church or ng may nag-oversight sa kanila. At kinikilala rin ito ng ibang mga churches. So napakahirap nung sumulpot lang yung church. Wala siyang wala siyang membership, wala siyang confession. Basically, this is the reformed way of doing things as a church. So sa iba siguro parang ang weird niya na wala namang ganyan. Pero biblically, doon mo makikita na kailangan meron talagang bilang ang miyembro. Sa Acts makita doon binilang sila eh. Binilang sila. And the mere fact that in Acts chapter 2 it was mentioned that the Lord added to their numbers daily those who are being saved. From that thousands of people who were previously saved of previous days, and then may dinadagdag ang Panginoon, binibilang. Mayroong actual names itong mga to na napapasa ilalim sila. So ganun sa covenanting process,
So basically, we're making sure na tama ang ecclesiology, at least yung the way we do church be in a biblical manner, Yeah. tama ang basics ng orthodoxy ng theology, Yeah. at makita doon yung marks of the true church, which is the faithful preaching of the gospel, Gospel. expository, and ma-exegete siya ng maayos. So yun yung number one mark, the essential mark of a true church. And this is the maintaining marks is tama yung pag-administer ng sacraments, which is the only two sacraments that we Christians should always support, yung breaking of the bread and the baptism, the believer's baptism. So kung wala yung essential mark, never mind the ano tawag doon, yung maintaining marks ng sacraments. Maraming churches naiwan yung maintaining marks. Ginagawa nila yung sacraments, open nga, di ba? Pero hindi na napipreach ng tama ang gospel. So doon nagkakaproblema ang mga churches. And then, they present themselves as, we are the church. Lumalaki kasi. Pero pag tinignan mo, yung theology and yung roots, kung ano bang pinanggagalingan, sino ba nag-send, ano bang, sino kumikilala, totoo lang, wala rin ba, hindi rin kumbaga hindi siya mahanap kung saan ba paano nag-exist yung church na to. So, may mga cases talaga na walang sending church kasi sobrang remote, no? Pero, at least, in God's providence, marirecognize din yun by the marks of the true church. So, itong covenanting process, we are laboring na makita yung marks as a true church, and then integrate the new believers into the membership. And once na nakapasok sila sa membership, ang requirement lang ay dapat genuine believer ka. You will be baptized into membership, and you will be able to partake the sacraments, and then you can have the suffrage to choose your pastor. Ganun. So it's a process. It's very exciting. Sabi ko, years na ginagawa siya So hindi siya madali. Pastor Angel, I'm gonna play advocate konti. Sige, bro. Yung mga sinasabi mo, it sounds tiring. why even bother oversight? Bakit ang big deal ng mga Oversight yung oversight? Kasi parang halimbawa itong yung mga nag-sprout na church, pwede naman nila makita sa internet yan yung mga guidelines na yan. Bakit kailangan merong isang physical na tao or may physical na elder na or isang church na kailangan mag-oversight dun sa dun sa siguro at the top of your head para lang sa benefit dun sa mga nakikinig natin na what's the big deal? Ba't kailangan laging may oversight? Yung oversight kasi temporal lang siya Kasi eventually ang church ay magiging autonomous. Magiging free siya sa oversight ng sending church. So it means na hindi siya magiging Daughter church. Hindi siya daughter church. Walang ganun. Kasi hindi biblical ang daughter church. So ibig sabihin yung church sa Masbate Independent siya. Independent na siya of CCRBC. Yes. And they can Once choose their own na-covenanted name, siya. kumbaga. Yeah. Ganun. And yung government din, yung church government nila and yung mga decisions nila, local church Autonomous decisions. na talaga. And talaga. hindi sila required na magpadala ng tithes and offering nila sa mother Hindi. church. Tithes of Yung may tithes, no. persyento, no? May Tithes of persyento. tithes, hindi. Ganun nga dati yung practice namin, may tithes of tithes And it's very burdensome sa Yes. church. So to answer the question na, why bother? Kasi yun yung Great Commission Yeah. Yun yung kabuuan ng Great Commission. Inisip na iba, to make disciples is to make your church big. Yeah. Hindi Hindi lang yung paramihin yung members mo, kundi look for a local place na walang church. Mag-plant ka dun. Hindi yung magtayo ka ng, sabi nila may kasabihan. Dapat pahabain mo yung lamesa mo para maraming makaupo. Parang inclusive Pero hindi siya biblical kasi pag nakita natin sa Acts, nagkaroon ng mga local churches. Iba ang local church ng Jerusalem sa Antioch. Yeah. They are both independent. They are both oversighted by different pastors or bishops nga tagla. Pero pastor din yun. Diba? So, siya, that's how discipleship happens.
Hindi yung, may disciple ako ngayon, mga estudyante, ganyan. Wait, pwede naman yun. Sige, I'll play with that. Pero, the disciple, to make disciple of all nations is to really plant churches. Yun ang nawala eh. Anong nangyari? Plant cells, build your kingdom na church para palakihin mo yung church mo. Ganun ang nangyari. And sad to say, yun ang benchmark ngayon ng isang successful Maging mega church ka. na dumami yung miyembro mo eh, 'di ba? Parang yun ang I mean, ayoko namang sabihin na yun ang sole purpose ng mga malalaking churches ngayon is magparami, pero parang at the very core of the evangelism nga na yung mga programs na ginagawa for evangelism is talagang para exponential growth eh. Yeah. Diba? Pero yun nga, at the end of the day, kasi tayo naranasan din naman talaga natin yun eh. Naranasan natin yung exponential growth eh. Pero hindi siya lasting kasi nga walang clear and kumbaga yung straightforward preaching ng Gusto ko gospel, marinig yung ng asawa ko dito kasi nakita niya eh. From her previous church, naranasan na rin mag-disciple. What's the difference between what we're doing right now? Pero before that, bago lang tayo, gusto ko lang basahin yung question ng isang kapatid dito. Kasi maganda siya eh. Sabi ni Sister Christina, kasi ito yung nadaanan natin kanina na nabanggit natin. Hindi po kaya dogmatic yung narinig ko na namatay ang Panginoong Hesus sa mga believers lang at hindi para sa lahat. So that is a major doctrinal Sige, please explain or expand on that. Ano kasi to, kailangan ng kung sasagutin talaga siya ng una muna shoutout kay Sister Christina. Salamat sa question mo, napakaganda no. Kung sasagutin siya kumbaga kailangan ilatag lang yung doctrine of election and limited atonement and stuff like that. Pero to answer it on top of my head, it's dogmatic at dogmatic dyan ang salita ng Diyos because the blood of Christ will not be put to waste. Meaning, yung dugo ni Kristo hindi masasayang. Hindi siya namatay para sa hindi maliligtas. Ulitin ko hindi siya namatay para sa hindi maliligtas. So, ibig sabihin, yung kinamatayan ni Kristo, yung dugo niya na tumigil sa krus ng Kalbaryo, ay effectual sa mga nananampalataya na pinili niya. So, yung pinili niya, niligtas niya. Kasi hindi natin pwedeng sabihin walang pinili ang Panginoon. Nasa Bible, may election talaga eh. Yeah. May pinili ang Diyos. Nasa scripture siya. Nasa scripture siya. Hindi natin may iwasan yun. So, ang question na susunod, kung namatay si Kristo para sa lahat, edi merong kinamatayan si Kristo na pupunta ng impyerno. So, yung blood niya nasayang para doon sa taong yun. Ibig sabihin, yung blood ni Christ is not sufficient and efficient to save that person. Yeah. Diba? But the truth is, kung sino kinamatayan niya, naligtas. Yeah. Effectually. At yung kinamatayan niya ngayon, yun din yung pinili niya. Hindi siya pwedeng mamatay, tapos yung taong ayaw naman sa kanya, at hindi niya rin pinili, masasayang lang yung dugo niya. So, walang nasayang na dugo ni Kristo. Lahat ng dugo ni Kristo ay it serves its purpose of saving whom He chose from the foundations of the earth. So, this is a very controversial doctrine. Maraming na tenga dito kasi parang pumili ang Panginoon? Ako, Pastor. Si Brother Mark. Ako rin naman. Lahat naman tayo. Ang question natin kasi, grabe naman yung Diyos, may pinili, may favoritism or bakit gano'n? Yeah. Totoo. O kaya parang first reaction ko yun. Grabe, ang unfair ng Panginoon. Unfair, yan. Yun yung pinaka unjust, di ba? kinumbat ko sa sarili ko. Ang unfair sabi niya, ni John MacArthur, if we want God to be fair, lahat tayo sa hell. Because no one deserves to be saved. Yeah. Walang tinatanaw na utang na loob ang Diyos para iligtas ang ni isa sa atin. Kaya salamat na lang. Since all of us have fallen short of the glory of God, all of us have sinned, and the wages of sin is death. From among all those people who are hell-bound, lahat tayo pupuntang impyerno, walang sino man ang hindi. Pumili ang Diyos ng ilan para iligtas niya.
And that's love. Meron sana ako ibabanat, kaya lang parang di ako sure kung tama. Ang perfect example ba dyan yung dalawang thieves na kasama ni Jesus sa krus? Yeah. Maganda bang example yun Yes, kasi of the election? Imagine this, if Christ died for both, for both the thieves na nandun, nasayang yung dugo ni Kristo dun sa isa. Nalapastangan yung dugo o sa nagmock na hindi na nampalataya. Actually, both sila nagmock eh. Pareha sila. nagmock eh. Sabihin na lang natin, both are sinners. Both are mocking sinners. or not mocking. Okay, Both are deserving hell. Yeah. Pero may pinili ang Diyos na maliligtas ng isa sa kanila. Kung paano sinabi ni Perfect example. sinulat ni San Pablo sa Romans na Jacob I loved, Esau I hate. Even before the twins have done anything, hindi pa sila pinapanganak, sa sinapupunan pa lang, pumili na si God kung sino sa kanila. So sinasabi nila, sa ancient Israel lang yun eh. So you mean to say, okay lang sa'yo na pumili ang Diyos. In that sense, na ancient Israel, as chosen people of God, and the rest of mankind ay pupunta ng hell, okay sa yun. Pero yung election, na namatay si Kristo para sa lahat, ng kanyang pinili, hindi okay. Nakuha natin? Yeah. Nakuha natin. So may disconnect Ang daming kung gano'n ang argument. actually, ang dami ng example sa Bible niyan eh, yung mga chosen Oh. Sabi nga ni brother Mikey. Bro, Grace Mikey. should not be demanded. It's Amen. God's sovereign choice. Amen. Shout out, Brother Mikey. Brother Mike. Mikey, Alam mo, trivia lang Dati nung, yung, di ba nauna kasi mag-reform to si Mikey, di ba? Tapos, galit na galit ako kay Mikey, bro. Kasi magkakaibigan magkakilala kami kasi nga sa banda, Oh, yeah. Isa lang yung Ang galing mag-gitara nito. isa lang Sobrang galing iniikutan mag-gitara naming nito. eksena. Tapos nung, nag-reform ka na ba nung past? Di pa? Reform na kami. Yung nag-split na tayo yung church, no? na. Tapos nag-split yung church, yung umalis na sila, tapos naiwan kami, di ba? Tapos, Sorry daw. sila Mikey, sa mga comments ng mga post, nagbabanatan kami, bro. Itong si Mikey, rin to maratrat din yan. Oo. Ito, nagsasorry na nga siya. Sorry, pass. Nagsasorry na siya. Ako hindi ako nakikialam. Pero mahal kita, bro. And providence ni Lord yun yung nangyari na yun. Yeah. And ngayon, natatawa na lang ako kasi, kumbaga parang, naintindihan ko naman siguro nung time na yun, cage stage din to si Mikey, di ba? Tapos, can't help na to spew the truth. Yeah. Kahit masaktan kami, di ba? Pero, gano'n talaga yung katotohanan minsan talagang masakit mahirap tanggapin. Pero ngayon na I'm in this position, masaya, grabe, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Na ginamit din si Mikey sa buhay ko kahit paano para kasi for some yun yung nakikita mo siya parang ginamit talaga siya. Kaya Mikey, minsan imbitahin ka namin dito. Tama. Tapos bigyan ka ng mga 10 minutes guitar solo. Shred lang So, ano ka na kay Amor? Yung tanong ko. Sige bro, Amor, I have a question. Yan. So, ano makita mo difference in the process ngayon na before, yung disciple making process na alam mo, sa ngayon na church planting siya and talagang intentional talaga siya na nagsisave? Ayun. Dati, syempre, ang gumagawa nung nagdi-disciple is hindi nga member or sabihin nga natin member ng church. Tapos mag-cell group, ganyan, disciple. Pero hindi masala kung ano yung sinasabi niya doon. Ano yung sinasabi niya doon sa doon sa theologically right ba yung sinasabi niya doon sa grupo. Wala namang monitoring for every or each cell groups, di ba? So, sa amin ang tawag DG, discipleship group. Yun. So, D group sa amin nun, life group. iba-iba yun. Basta group, group, diba? Connect group. Diba? So, yun, ganon. Tapos, syempre, yung may training naman, di ba? Pero, yung assurance lang na siya ba ay qualified? Siya ba ay qualified talaga na mag-lead ng cell group na yon?
'Diba? You will just see it in the results, 'diba? Oh. Pero kahit 'yun, grasya na lang ng Panginoon kung may maganda Yung mang ligtas kinahinatnan, 'di ba? Grasya ng Panginoon kasi kahit naman doon may mga nasa-save pa rin talaga. Pero yung sa ginagawa ngayon, talagang church yung yung parang nabuo yung yung nag-full circle yung yung talagang nangyayari naman talaga yun sa Acts, 'di ba? Yung wala namang cell grouping sa Acts, 'di ba? Sa Biblia. So ayun na lahat accountable, pero pastor talaga yung yung nag-aalaga ng tupa, Amen. yun. Yeah. And alam mo na qualified kasi nga Qualified. dadaan yan dadaan din naman talaga kung sa covenanting dadaan, syempre dadaan din yung nominated na pastor sa process, tamang process para makita ng members kung qualified. Ito yung mag-aalaga sa amin qualified ba to? So, iyon na malaking pagkakaiba kasi parang yung sa part ng qualification, qualified ba yung nag-aalaga nung mga disciples, 'di ba? Disciple yun ni Christ And that's Yun, important. Kasi naalala ko sa experience ko rin dati sa pinanggalingan kong church na yung pagdating sa pagpili nung pag-ordain ng pastor, parang walang standard, tapos kumbaga wala talagang proseso na nangyari na ganyan na pagsasala ng pastor, kung alam mo yun, sa ganyang process nga. Ang ending is may na-ordain na pastor, tapos nung medyo nagkaroon ng matinding issue, tapos kumbaga parang hanggang sa na-realize namin na parang mali yung pag-ordain dito kasi hindi siya talaga kung ano man yung standard ng Biblia sa isang tumatayong leader ng iglesia, wala siyang pinasa doon. Kumbaga, so ako ngayon looking back at those things, nakikita ko nga yung importance ng qualification, dito nga yung proseso ng pagpili ng tamang magpapastor, di ba? And even sa akin, sa sarili kong karanasan, di ba, na I was an ordained pastor in kung saan man ako galing, di ba, sa dating simbahan. And I know for a fact na hindi talaga ako qualified, 'di ba? Hindi lang sa yung mga kasi pwede namang aralin yun yung knowledge, 'di ba? Yung ipipreach mo sa Sunday, naaaral naman yung bagay na yan Pero yung talagang what you need to be as a person na para ma-qualify to be a leader, bagsak din talaga ako doon Kaya ngayon sa mga nanonood, wag niyo na ako tawaging Pastor Doy. Kuya na lang, or Doy, or Pogi, or whatever. Which is talagang kung titinan mo siya sa microscope talaga, yung sinabi ni Sis Amor about dun sa proseso talaga. Parang it's something really beautiful talaga, no? Parang in a way, parang it feels like na parang dahil ganito yung proseso ng kung sino mang manonominate na pastor, parang in a way, parang pinoprotektahan ako ng Diyos Kasi parang, siguro yun yung paraan niya para minimake sure na kung ano mang ipapangaral sa pulpit, sound doctrine, faithful preaching. Tapos, sa pamamalakad ng isang iglesia, ng isang biblical local church is yung sa tamang paraan, yung biblical way talaga. So ito mga to talagang kung on an outside, parang naisip ko kasi parang on an outside view, napaka-proseso naman, parang ang hassle. Parang na lang, kung sino na lang may gifting dyan sa pagsasalita. Ganun yung medyo maboka. Maboka. Yung may charisma, di ba? Yung headstrong or strong personality. May leadership or mayaman. Leadership. Yun. May kayang
Yeah. Yung laging na taya sa gastos. Actually, minsan nga, for ano na lang eh, dahil nga sila yung, wala nang ibang choice, ikaw naman yung nakikita natin na parang Oo. masipag. Ikaw na magpastor, di ba? Or yung iba, hindi ka Parang naman ganun nakapagtapos ng pag-aaral eh. Oo, di ba? Baka calling ng Panginoon, magpastor ka na lang. Yan. Narinig ko na rin yan. Yeah. Oo. Mga ganun. Pero ang ganda na at may tanong ulit si Sister Christina. Sister Christina, keep your questions coming. Sobrang ganda and relevant sa I'll read it, you answer it. Sure. I have a question po. Is it right to appoint someone as leader in a congregation even if they don't have training for that ministry? Example, worship ministry or cell grouping. Thank you po, sis. Ang napakaganda ng tanong kasi ang sarap niyang sagutin. Kasi ito yung nangyayari ngayon sa oversight namin sa covenanting process sa Masbate. Which is, una, is it, what is the qualification for the leaders of or pastors? Nandun yan sa hindi pala, bago na palang question yun. Is it right to appoint someone? Hindi, ang elders sa church, ang mga office bearers, basically elders and deacons, hindi sila by appointment, but rather by suffrage, meaning may voting. So, ini-scrutinize ng members kung hindi naman not really scrutinizing na hinahanapan ng butas, kundi kina-qualify siya. Titignan kung ito ba ay tinawag ng Panginoon talaga sa ministeryo. At bakit yung members ang pipili? Kasi yung members, naniniwala tayo that it follows that each member of the church ay spirit-filled, pinananahanan ng banal na espiritu, meaning nandyan yung wisdom ng banal na espiritu sa kanila. So they have the conviction and the discernment to choose. So pinagtitiwalaan natin yung congregation na kahit sino doon, pinananahanan ba ng Espiritu and they have the wisdom to choose. At may botohan naman. At hindi ina-appoint lang siya kasi sino mag-a-appoint? Kaninong standard ang may kita, no? So kapag ang nangyari in-appoint lang siya, kunyari ng kung sino man, pastor na tumatayo. Yung pastor na nag-pioneer ng church, siya na rin mag-a-appoint. Ang i-appoint niya yung anak niya o kung sino man. Hindi biblical. Kasi sa qualification, following to yung question ni Sister din na what are the qualifications of pastors and leaders or pastors? Sabi niya, because when God before appointed Moses to be his servant to judge Egypt, God confronted Moses first to settle his sin by not at circumcision ng kanyang anak. But after Moses' wife settled that sin, then God allowed him to go to Egypt. Now, though may sabihin natin, may parallelism yung leadership qualities ni Moses and yung mga leaders ng church, pero may pinakamalapit tayong makuha naman sa scriptures in Paul's epistle in Timothy and in Titus, the pastoral epistles. Makita natin dyan yung qualification. So, siguro, basahin ko lang, no, para Saan siya pass? teka lang, pull up ko lang and then, kasi ayokong answer ng by memory, baka may mamiss ako eh. At dito, nakabase lahat ng ng qualifications ng isang office bearers, naka dito, no, specify in 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Ang title qualifications for overseers. Pag sinabing overseers, ito yung elders, pastor ito. Pastors, yes. Pastors yan. So the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer /pastor/elder, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach. Above reproach. Yes. The husband of one wife. So lalaki to. Husband Husband. Hindi wife of one husband. Yeah. Sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil, which is the pride. Moreover, he must be well thought of by outsiders so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So dun pa lang,
self-explanatory siya kung ano yung Yes. sinasabi, pero may mga ilan dito na gusto kong pagdiinan. For example, yung sinabi sa part na must be above reproach. Pag sinabing must be above reproach, it doesn't mean na perfect, walang bahid dungis, walang masabing ano. Yeah. Pero ang term na ginagamit na ibang theologians is blameless. Yeah. May blame pero hindi kumakapit. May accusations pero hindi totoo. Kumbaga, lahat ng pastor may masasabi dyan eh. Si pastor may favoritism, si pastor ano yan, kunto, ganyan. Lagi may ganon. Pero at least, dapat makita siya na hindi kumakapit itong mga accusations na to dahil above reproach siya. So dun pa lang, yung blameless na lang, napakahirap na. So, sa deacons naman, kasi binoboto din ito ng iglesia dapat, Yes. deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience, and let them also be tested first. Then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Their wives likewise must be dignified, not slanderers, but sober-minded, faithful in all things. Let deacons each be the husband of one wife, managing their children and their own households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. So sa part naman nito, pansinin niyo, ang difference lang is yung able to teach. Yeah. Hindi required na magturo ang deacons. If there's also a gift for Of them teaching. ng Yeah. teaching, so be it, let them Yeah. teach. Pero ang requirement na yung qualification sa deacons, ito yun. Hindi niya kasi trabaho yung oversight sa spiritual matters. More on, yung tawag dyan, logistics, administrative. Pero ang bigat pa rin. Pero gusto ko maintindihan natin lahat, una, these are men. Men, husband of one wife. Napaka-precise si Paul. Sasabihin niya, husband of one wife, or kung pati babae kasama, or wife of one husband. Kaso hindi, husband of one wife. Yun. So, makita natin na napaka-specific nito, itong mga tinalaga sa scriptures ni Apostle Paul. And mind you, brothers and sisters, this is a qualification for office bearers, for elders and deacons. But this doesn't mean na tayong mga laymen, yung mga members, Yeah. hindi required sa atin to. Nakuha natin? Yeah. Because we are, as men, we are the pastors of our own household. Yeah. Tayo mga pastor ng ating sarili mga pamilya. Pwede ba sabihin, porket di naman ako elder, nominee, pwede na ako may kabit. Kasi sabi, sila lang naman eh. Hindi. This is basic Christianity kung titignan natin. Na dapat lahat, kaso hindi lahat inaabot eh. May mga ilan lang talaga na tinawag ang Panginoon na ma-reach yung ganon by His grace. At meron din naman, pasok dito sa standard, pero hindi rin naman sila tinawag ng Panginoon. No? So, important, nandun yung elements ng requirements na meet. At pangalawa, nandun yung pagpili. Nakita natin doon sa verse 10, and let them also be tested first, and then let them serve as deacons. May testing also, ibig sabihin, ganoon din ginagawa sa mga elders. May testing, may proving yan. So, napakabigat po, hindi siya madaling trabahong pasukin. And based on my experience, nung una, sa pinanggilingan kong church, yun nga parang, sige, ikaw na lang, parang ganoon. Pero nung nag-resign ako as pastor and then nag-covenanting yung church, na-covenant yung church, may members, and then ninominate na ako as elder, and then nagkaroon na ng tawag dyan, yung ang tawag dyan, yung dineliberate na ako. I really think, at least for me, I don't deserve it. Kung titignan ko yung mga kakulangan ko at yung mga issue ko sa buhay, sabi ko hindi eh. Pero hindi, God qualifies. Amen. At dahil sa discernment din ng church, sabi ko, kausapin nyo, kailangan nyo kausapin, ito ang buhay ko, tignan nyo mabuti. And then kung hindi ako fit, then so be it. Yeah. Huwag nating hindi, kasi sayang kawawa naman si brother, siya na yung nagpagal dito. Hindi. Kung pupunta lang ako sa isang position just because of kawawa naman or I'll be killing myself.
na pinahihirapan ko lang yung sarili ko dahil hindi naman tinawag ng Panginoon doon. Walang blessing doon. So, salamat sa Diyos na nadaanan yung position na yon. And to continue the answer, sabi dito, para sa, and they don't have a training for that ministry. So, kailangan may training yan. Nagtitraining pa rin ako. I'm enrolled in GMA, Grace Ministerial Academy ng Cubao Reformed Baptist Church. Shoutout sa mga classmate ko dyan sa GMA, sa mga tutors namin, sila Pastor Noel Espinosa, Pastor Ramen, Pastor Joseph Mangahas. Sila yung teachers ko ngayon eh. At sa iba pa, sila ang iba pa mga teacher. So, kailangan yung training talaga. Hindi pa pwedeng wala kang alam sa scriptures na ano lang, School of the Holy Spirit, pinagmamalik ko kayo dati. School of the Holy Spirit lang. Basta Trust the Spirit sabihin means- sa akin ni God. ganun. As the Spirit Pero leads lang hindi, yan. may training talaga siya. And yung example niya dito, worship ministry or cell grouping. Pagka kung ako tatanungin, yung worship ministry and being a cell leader is wala siya sa Bible. Saan ba nanggaling yung yung cell grouping na yan? Kay David Yonggi Cho ng Yoido Church sa South Korea, siya nag-concoct nung na yun, based daw sa Acts. Pero sobrang labo, hindi ganoon ng Acts Church. If you're going to study yung history talaga, no, yun talaga yung lalabas eh, no. Tsaka pas may mag-play ulit ako advocate. Medyo pahirapan kita konti. Yung passage na binasa natin para lang ma-overrule itong thought na to. Itong mga qualifications to for overseers and then deacons. Baka naman limited lang yan sa time nila. Sa time nila Paul tsaka ni What can you say about that? Yung kasi may mga nagsasabi na ganun, hindi na applicable yan kasi qualifications lang yan sa time nila. Sa church nung time na yon. Hindi sa modern setting natin, we can be as flexible as we can. Parang So, ganun. alin dyan ang tatanggalin sa modern times? Kasi pag tinignan mo siya, magtanggal ka dyan ng isa, disqualified talaga eh. So, kung sasabihin lang sa modern times, iba na ngayon, so alin dyan? Oh, sige. Alin yung tatanggalin? Sige, let's say, natin, since nagtanong kayo, kung rhetorical question yun. Yung husband of one wife. Oh, so kapag may kabit Diba, ka, qualified. Hindi, wife of husband. Babae. Babae naman. oo. Hindi, yun ang gusto ko puntuin eh. Kasi babae. Ito Oo. yung inaano nila eh. Controversial na naman yan, bro. Yari na. Hindi. Doon naman, wala, actually sa text, very clear yun eh. Sasabihin Oo. iba implicit, wala naman sabi mo babae. Pero very implicit na lalaki ang tinutukoy. Wala ibig magsasabi sabihin- na may babae dyan. Ibig mo ba sabihin kung umattend ka ng isang church na pastora ang nagli-lead, run away? Ganun ba? I would be charitable to say na may mga kina-qualify muna bago mo masabi na false church siya. Kasi may mga churches talaga na yun ang ginamit ng natira, kumbaga. Pero kung may papalit naman, meron na makakayanan. I mean, sa Metro Manila, wala bang pwedeng magpastor dyan na lalaki? Kasi sasabihin ngayon sa ito nga sa era natin ngayon na very inclusive. Sabihin nila na hindi siya equal opportunity, Equality. 'di ba? O equality kasi nga napaka naman, parang ang baba naman ng nyo sa babae, babae. na hindi sila pwedeng magpastor, ganyan. Yeah. Parang ganun ang nature ng natin ngayon eh. Yeah. So papasok dyan yung role na binigay Role. ng Panginoon. Tataon na naman si engineer eh. Ako yun yung yun yung keyword eh, yung role. Ano yung trabaho? Yes, role. Sarap ng tawa niya. Si engineer kasi baka na naman. Okay, so balik tayo doon sa sige, update sa Masbate. Pero lahat ng binanggit ko, sinagot natin yung mga questions, yun yung nangyayari ngayon sa Masbate. Nice. So, baka may tanong kayo kay Amor. Yung sa experience niya. Amor, kasi tulad ako ngayon, tsaka si Shelly, dumadaan kami sa membership, di ba? Membership na process. So, yung mga members, I mean, yung mga, hindi pa sila members eh. Members na ba sila? Ngayon, you can Doon? say, On process pa.
Oh, so hindi Sa covenanting mismo, maging official member. so ngayon they're still undergoing the process ng membership. Katatapos na ng... So ang mga pero na-interview mo na sila, di ba? Yes. Na-interview na. Hindi, ang ano ko lang, ang siguro ang gusto ko lang, curious lang din ako sa sila ba, ano ba yung may nakausap ka ba doon na regarding sa take ng what is their take on yung membership process? Kasi dati naman di ko alam kung may membership process din dati sa ano bang paano ng church dati? LGM. LGM, di ba? Lord Jesus, the Living God. O dumaan din ba sila sa ganung proseso? And now that they're undergoing that process, have you talked to anybody there that yung na-share nila sa inyo kung ano yung kung ano yung experience nila sa undergoing the membership process? Kasi tinuro naman ni Pastor, nung mga balik-balik namin doon, tinuturo naman niya ecclesiology, yung bakit magpapa-covenant, ganyan. And ang dami nilang tanong, ganyan. Nakakatuwa nga kasi habang bumabalik kami, pakunti ng pakunti yung tanong. Kasi ibig sabihin siguro naiintindihan nila. Tsaka nagpapagal din talaga yung si Brother Onyok Kay Brother Onyok. sa pagtuturo sa kanila. Specifically din tinuturo niya yung 1689 LBCF. Yes. So yun, kaya sumusolid naman doon sa mga kung bakit. So, yung mga kaguluhan nila dati, kaguluhan ng isip, naayos. Nice. Praise God. Na kung may nakausap ba ako, siguro naririnig ko lang sa mga, kasi may mga questions and answers sila ni Pastor after ng discussion, tapos nagtatanong talaga sila, na naguguluhan talaga sila noong umpisa. So, yun. And that's good. I think that's a good sign, di ba, na nagtatanong sila. Kasi ako, naalala ko nga kasi ako tulad nga ngayon, I'm still undergoing membership process, di ba? Tapos, naalala ko kasi sa mga churches na pinanggalingan ko, meron naman ding sort of membership process, naalala ko noon may G12 class 101, yung ganyan, di ba? So, sorry di ako makarelate kuya kasi ako nag-fill out lang ako ng form member na ako. Seryoso. Nag-fill out lang ako ng form. No more. Goods Actually, yung sa isa sa mga unang inattend kong churches, kaya ako di ko alam kung member ang tawag sa akin or what. Pero kasi since musician, nakilala nila ako as musician. So, na-absorb ako sa music team. Hanggang sa, syempre, naging part ka na nun. Tapos, and then, parang yun na. Parang member ka na. Without any, Yeah. walang mga, kumbaga parang automatically you're a member. Parang gano'n. And then, yung iba naman, sa susunod na church naman, yun nga, yung nag-G12 kami, dumaan kami doon sa kung anumang proseso ng G12 noon na to undergo yung membership. And then, ang ganda nga nun bro ang ganda talaga yung Pepsol na yan. Kasi pag natapos mo yun, pastor ka na. Ganon katindi. Saan yan? G12. Bro, G12. Pero ayun nga, when I compare it to the process that I'm undergoing now, doon ko nga yung tulad na sinabi mo, Mark, yung doon mo ma-appreciate yung kasi it's ito sa akin lang to it's a hard process to go through. Yeah. Na once you go through it, ma-appreciate mo talaga yung pagiging member mo ng local church mo na yan, di ba? Na parang tsaka nga yung mga tulad ko, bro. Ako nga ordained pastor ako, pero mas marami ako natutunan in the few months I'm going through yung process sa years na nagpapastor ako, bro. And kung i-contrast mo yun doon sa qualifications na binasa natin kanina, soplak zero di ba? Wow. Hindi talaga qualified So, doon ko nga nakikita ngayon yung importance nung membership, yung undergoing, process, yung covenanting and all of this stuff, di ba? Akala mo talaga parang lang siya, parang it's just and I hope this doesn't come out as bad as it might look.
Parang akala mo parang it's just another conservative process that somebody has to undergo. Pero hindi eh. Parang titingnan mo talaga ako talaga yung glory ng Panginoon talaga yung Amen. nakikita Yep, ko amen. sa any membership na nangyayari. Kaya ako nung nakita ko kayo pumunta kayo sa Masbate, may konting inggit kasi well, not just papunta sa Masbate, which is a beautiful place to. Pero kasi kaya akong looking forward ako minsan, as much as I love Trinity Neighborhood Church, my local church, shout out sa mga taga TNC Pastor na Joel. nanonood. Pastor Joel. Ingat sa biyahe. Nasa Singapore ngayon. Ingat sa biyahe. As much as I love them, parang there's that joy na makita mo yung ibang local churches na alam mo dumaan sa proseso. For example, yung ARBC. Yeah. No, grabe, itong mga pangalan na to na nakilala ko, naririnig ko lang to sa kwentuhan sa church namin eh. And then here are they, pag ilang members sila doon, parang they're this number, they worship God together as a family. There's something amazing about that. And kayo, for you to witness that, Ay, grabe. di ba parang overwhelming kasi alam mo hindi kayo yung nag-orchestrate na Yes. yun yung malupit dun eh. Alam mo talagang yung Panginoon talaga yung Kaya nag-orchestrate eh. dapat, Mark, Amen. sa susunod na punta nila doon, kasama na tayo. Oh, Yan. yun nga eh. Pastor Yun Joel, yun. paalam ko sa'yo si Mark. Yes. Tsaka para face to face kami ni Onyok. Oh, yeah. Sandali lang kami Hindi, nakita sa pupuntahin dito sa pupunta. Strange Fire. Magkita Ayun. tayo. Nice. So, ayun bro, napakaganda yung sinabi mo. Kasi I'm a musician eh. Sabi, the best seat in the house is the drum throne. Pag drummer ka, kita mo lahat kasi na nangyayari. As a pastor, ganun din yung perspective ko na nakita ko yung kamay ng Diyos. Kumikilos talaga. On the spot. Nakita ko yung conversion ng tao eh. Nakita ko yung ginagawa ng Diyos. So for the longest time na pabalik-balik kami doon, iba yung mission dati. Ang mission dati parang bakasyon eh. Iba. Parang Ngayon, side quest lang Oo. yung mission Kaya, mismo. Si Amor kasi nagmi-mission din talaga siya. May abroad mission pa siya. So, can you give us an insight yung difference dati sa ngayon? Oh, okay. Yeah. Sa ano? Nagmi-mission Overseas. Overseas. Meron naman. Nice. Cambodia. Cambodia. Oh, wow. Cambodia. Ayun. Dati yun talaga. Sama ako sa mga missions. Wow. Ano ba ang difference? Kasi more on kasi kami eh. BBS. At saka short terms. Short-term missions. And hindi siya talaga, yung usually may church na doon. Parang Tapos, community outreach. parang, parang gano'n na lang. Tapos, may mga gift giving, may iba naman yung DBBS, yung para sa mga Vacation bata. Bible Kids, School, no? yeah. Tapos yung iba pag sharing, yun yung pinaka maganda naman do sa napupuntahan ko missions before. Nag-share ng gospel house to house. Yun, Yun naman, maganda. oo. So, yun, somehow nakita ko din yung kasi bumabalik kami for 3 years, babalik kami. Para nagkaroon yung church before ng agreement na pag may nag-mission dapat hindi lang yung isang punta tapos wala na, nakalimutan na. So at least 3 years man lang mapuntahan nyo, mabalik-balikan nyo. So dahil doon nakita namin yung growth nung mga individual hindi nga members kasi medyo syempre yung hindi pa naman ganito, hindi naman reforming yung mga churches na yun. I hope so. Ngayon, sana, isa man lang doon, di ba? Reforming. Pero yun, still, may kabutihan pa rin ng Panginoon sa mga yun. Yung difference siguro, malaki. Malaki yung difference. Ang laki, milya-milya yung difference. Mas nakita ko na yung ecclesiology talaga, yung church, what is a church? And eto nga more on nag-exist yung church kaso nga yun nga na nalilito na sila, ang daming pumupunta sa kanila na kung ano-anong katuruan, di yan nila alam kung anong paniniwalaan nila. So ngayon nga nung dumating yung Reformation, Skeptic talaga. skeptic Oo. pa din na ito na ba talaga o mayroong pandarating na iba na katuruan. Pero Grabe, dahil sa confession, Teka,
Nagsisafeguard Talagang legit, yun. skeptic. Skeptic Yeah. talaga. Galit. Legit. Oh. Medyo may Hostility true, talaga. Hostility. Okay. Kaya kita mo talaga yung pagkilos ng Panginoon. Amen. No? Kasi Oo. hindi niyo naman sila kaya i-convince eh. Kasi sa history ng, yun nga, sa mga sa pinagdaanan nila, ano na rin, siguro may part na they're fed up na of, Yes. baka ano na naman to, Yes. after a while, magpapalit na naman. So, kumbaga, medyo hardened na siguro yung puso nila and wala na tayong magagawa doon eh. Kundi talaga pagkilos ng Panginoon na lang yung ang gumawa ng bagay na yun eh. Doon na tayo talaga aasa, Kuya Doy. Totoo Sa yun. pagkilos ng Panginoon Kasi- talaga. Prior to the, pupunta na kami doon pabalik-balik, di ba? ANCF, na gano'n rin doon. Sila Pastor Jun nakarating Oo. doon. Parang ANCF na yung huli eh. Hindi, meron pa palang sinunod na din na si Airpat na missionaries. Pero doon sila na parang laging may bagong dala. So talagang nakaka-fed up siya. Tapos ano na lang yung totoo. So nung dumating na ako, kami ni Airpat, nadala namin information, ang tanong talaga nila, ito na ba yung huli? At anong difference niya sa iba? So eventually, ang natutuwa ako kasi pagdating namin doon, meron na rin mga tao na reforming na hindi nila alam sarili nila. Na kine-question na nila yung mga ginagawa na practices sa Yung church. current practice. Oo, no? like, Oo. but kami hindi nag-speaking in tongues, sila nag-speaking in tongues. What's wrong? Ibig sabihin, di ba kami ligtas? Nagdududa na sila sa mga salvation nila. Bakit ganun? Puro praise and worship concert lang ang pinupuntahan ng church? O, paulit-ulit? Yung mga ganun ba? Mga ganun practices. Basically, kung anong ginagawa sa Maynila, ginagawa doon. And it works kasi hype ang mga tao. Pero I found out, since 1986 pinant yung church, parang mabibilang ko sa sa 10 daliri yung masasabi kong nagpatuloy na genuine believers. And yung iba, sinasabi nila, nung interview na, doon na lang sila na-convert nung narinig nila yung gospel presentation when the Reformation happened. Wow. Ganun katindi. Patatanda na to mga may edad na nagsasabi ng ganong klaseng testimony. So nakaka-humble talaga siya. So bukod pa doon, when I started ulit na mag-reach out sa Masbate, hindi lang hostility ng tao. Treacherous sea. Dagat, balon. Kasi wala pang, yung nasa Pilar kami, wala pang tumatawid na barko kasi hindi pa available yung shipping lines na mga ferry boat. Talagang bangka ng kamag-anak namin na maliit or may masakyan kami dong bangka na medyo malaki-laki, rentahan lang namin hanggang makarating sa port ng MacArthur. And hindi lang minsan na talagang bagyo. Shout out kay brother Emo, nakasama ko pa yan, saka si Sister Ella. Kami, missions, kaming tatlo, nakailang balik din kami. Ang worst na naranasan namin, kailangan bumalik ni Ella kasi may exam siya sa Manila. So kailangan namin samahan. May bagyo. As in, literal bagyo. Kung isipin nyo kung ano yung bagyo, ganun yung susuungin namin, dark sky, ang lakas ng mga alon. Tapos, yung mga tripulante doon, basta may pera, lalarga yan ganun Kumbaga, hanap buhay nila So, nirentahan na namin isang bangka. Tapos may iba pang mga sumabay. Ang liit lang talaga ng bangka, tol. Siguro kung tatlong tayo, baka lumubog. Parang ganun siya kaliit. Ang liit talaga ng bangka. And then, paghakbang ko sa bangka, lumubog pa yung paa ko. Lumusot dun sa may mga kawakawayan na Lumusot talaga literal. So sabi ko, this is a bad sign. Sabi ko gano'n, kung sign lang, di ba? Nabutas yung kawayan Pero hindi naman yung bangka mismo. Sabihin, ganun siya ka-brittle. Pero sabi ko, kailangan namin makauwi. Kailangan ko makauwi rin sa family and stuff. Basically, single pa naman ako noong time na yun. Pero, kailangan namin makauwi. And then, as in literal, bro, yung alon, yung natatakpan na yung bangka mo ng alon, ganun yung pakiramdam. Inama mo na siya sa YouTube or Reels na malaking alon. Yun. Ganun kalaki kasi ang liit ng bangka namin. We could die. Walang life jacket, walang kahit ano. So, ganun yung makaranasan namin. Di lang minsan yun na laging may alon. Bukod pa doon, when you get to the island naman, may threat naman ng New People's Army, NPA. As in, markado na ako. Markado kami. Markado yung mga churchmates doon na during Reformation, nung nagre-reform kami, nangyari, sinabihan na sila
Na kung yung dating pastor doon sinabihan na kung hindi mo makuha, I think 1 month ba binigay na palugit? Kung hindi mo makuha ng 1 month itong mga tao dito, ma-convert mo, amin yan lahat. Ganun katindi. As in, hahanapan nila yung mga members namin ng ID kasi kailangan SEC registered ka para sabihin sa government ka. Ganun sila kahigpit. And then may isang instance, yung isang member, isang doon, nag-attend na nakaharap niya talaga, may dalang M16. Nagsishare siya ng gospel. Hinaharang siya. Ganon katindi. Hanggang sa may mga times na talagang mismong taga doon na yung umalsa. Nilabanan nila yung mga kaliwa. And nakakatuwa nun, kasi ang nangunguna doon, yung mga member, yung mga hindi pa official members, pero yung mga taga doon sa church, talaga inarmahan din nila ang sarili nila, protektahan nila ang sarili nila. Yung kapitan ng barangay, nagtulong-tulong sila para mapalayas yung mga yun. Hanggang nagkaroon ng kampo ng military. So in God's providence, bro, ilang years kami pabalik-balik doon na every time. Hindi ako pwede yung gupit na military cut. Pagbibintangan ka eh. Hindi ka pwedeng magdala ng damit na parang camouflage na bag, baka makursunadahan ka o ano. Hindi ka pwedeng lumabas ng 6:00 ng gabi sa labas mismo ng church. Kasi pag pitch black na, tapos merong balita na bababa ang mga taga-bundok, yung mga leftist, iyari ka. Pwede kang makursunadahan o ano pa man. And may pangyayaring ganun. Kami nila Emon. Doon kami sa church. Talagang 5:00 pa lang sabi sa amin, may lalabas, bababa. At mayroon namang paakyat na mga military. So anong ibig sabihin doon? Possible magkaroon ng encounter. Maghaharap sila eh. Doon mismo sa barangay. I mean, sa vicinity. So sinabi na sa amin, pagka dating ng 5:30 or 6, sa loob na kayo ng mga bahay. As in bro, pitch black, patay lahat ng kuryente. Wala pa nga kuryente nun eh. Patay lahat ng ilaw. Doon lang kami, nakasilip na kami sa bintana, pinapakaramdam namin sino man naglalakad sa labas. Ganun ka yung intensity. Though, wala naman akong firefight na na-encounter o kung ano pa man when I was there. Pero pag wala ako doon nagkakaroon ng mga pasabog, ganyan. Nababalita naman eh. And in God's providence, sobrang salamat sa Diyos na yung government din nagamit din na maging malaya na yung lugar sa leftist ideology. Ngayon, isipin mo yung last mission, nag-i-interview ako ng applicants hanggang 12:00 ng madaling araw. Grabe. Because they can go out at night. Wow. Ganon katindi. Ganon yung mga pagbabago. We can have our meetings hanggang gabing-gabi na. Dahil malaya na. Nagsabay siya eh. Kaya sobrang dear sa heart ko yung nangyayari sa MacArthur dahil grabe yung kilos talaga. It's a story. Where else can you attribute that? Kundi sa providential talaga siya. Grabe, no? I mean, from the threat of the natural threats. And correct. then yung human threat. Health, inatake pa ako sa puso. Ay, eto ba yung hindi sila Kuya Manny? Hindi, 2 years ago na yata, no? Sila Kuya Manny ba yan? Yeah. Doon sila. Grabe yung shoutout kay Kuya Manny, nanonood. Tatay Manny and Nanay Lerma. Grabe nangyari nun. So, I was teaching the whole time. Nandun lang ako. Umaga hanggang gabi teaching. Tapos nagkaroon lang kami ng maikling break. Nagpunta kami sa beach. Kumain akong langka. And then nasobrahan yata akong langka. And then after service, langka ang suspect ko eh. And then after service, yun na. After doon, lumipat pa kami sa isang outreach sa may Real, sa bahay mismo nila brother, sa church bahay, nila brother Yael, yung brother Onyok. At doon na ako naghuling turo. Habang nagtuturo ako, inatake na pala ako kasi upset tummy, tapos suka, and then dumi, as in wala talagang. And then nung after talaga, tapos na yung turo, natapos ko na lahat, sabi na sa akin nila Nanay Lerma, dalhin ka na namin sa ospital. Buti dinala ako. Hindi lang sa clinic. Kung hindi ako dinala, wala. Todas. Pero sabi ko nga walang ibang, siguro yun yung pinakamasarap na way na mag-exit sa mundo. Yung nasa ministeryo ka. Yung madeds ka sa ministeryo kaysa yung namatay ka kasi yung taba mo lang. Diba? So, I mean, at least sa ko na. It's basically. Yes. Diba, tol? Maraming pwede pang gawin sa Panginoon. And
para sa Panginoon. And itong mission na to, grabe yung effect sa akin. Yung encouragement sa akin. Grabe. Lalo na sa local church. Kasi imagine, mababasa nila yung mga interviews. Papasa ko kasi, i-endorse ko sa local church to check kung ito ba yung mga genuine believers and whatnot. And I'm sure, sa Sunday, pag nag-report kami, maraming ma-encourage. Grabe. God willing, Praise God, no? next year makasama na ako Oh, dyan. bro. Road trip tayo. No? Oh, grabe. Kaya na. At bukod doon, gumanda na rin yung mga kalsada. Pumunta kami doon, motorcycle, kailangan mong bumaba ng motor kasi hindi na dahil sobrang, yung putik doon kakaiba. Parang siyang butter. Kasi sobrang dulas. Oh. And meron kaming mga attendees from Pandan. Shoutout kay Brother Kahit Shani. ngayong nagpunta kayo, maputik. Hindi, may parts. Pero nung time na yon, nung dati-dati pa. Yung ngayon, may parts na lang. Pero sila Brother Sunny, na-experience nila yung para makarating sila sa church, they have to trek. Maglalakad talaga sila sa bundok na maputik. Buong family nila or kung sino makakasama nila. An hour or so. Grabe, no? Bakit lang yun Bukod doon, kung hindi naman, sa dagat sila, magbabangka. Kung low tide, lalakarin nila yung putik ng dagat. Basta sobrang hirap. And dito sa Manila, sasakay ka na lang ng jeep, magta-tricycle ka, magga-grab ka pa, magta-taxi ka pa, nalilate pa tayo. Pero sila, grabe, ang aaga. Sobrang encouraging. Ngayon, naghahabal na sila, may motor na Buong family. Darating doon. Sobrang nakaka-encourage. Nakita ko nga yung pictures na pinost mo. Grabe. Na nakakatuwa nga, heartwarming din na makita yung ako picture lang yun pero nakita ko sa kanila yung joy nila, Yes, yung yes. excitement. O siguro Kaya, Brethren, no? Kaya Kung sino ko sa para, part na yun, sino parang, nung time na yun, pagod na talaga ako pero sino ko para panghinaan, di ba? Na sila nandyan nakikinig. Nakaka-excite. Sobrang excited sila sa salita ng Diyos. Tapos, ang ano pa nun, malalayo pa uwian ulit nun. Isipin mo, ang travel time, 1 hour. Walang traffic. Gano'ng kalayo yun? layo yun. Layo talaga. And may hindi ako makalimutan experience, yung nga yung sa Pandan, yung dinadaanan nila na bundok, sinadya kong puntahan namin nila Emon para ma-experience ko. Kasi sabi ko, gusto kong maintindihan ano ginagawa nitong mga to? Bakit sila pumupunta sa church, rain or shine? Darating sila sa church, puro putik yung paa, hugasan na lang nila yan. Tapos magsasapatos, papasok sa church. Bakit? What drives them? What drives them? Yun ang ano ko And then, habang umakit ako doon sa putik, yung sa bundok, bro, sabi ko sa'yo talaga. Sabi ko, kung hindi providence ng Panginoon, kung hindi si God ang dahilan, hindi ka attend Hindi ka talaga pupunta Yeah. Kasi why bother? Pahinga mo na yung weekend. Bakit ka pa aakyat? Kaya nung nakarating ako doon after, sabi ko sa'yo, I was like a new man. Na-appreciate ko talaga yung comfort dito sa Manila. Na-appreciate ko lahat yung mga simple things. And whenever may mga difficulties na maranasan dito sa church, binabalikan ko yun sa core memory. Core memory. Binabalikan ko yun sa core memory ko. Iniisip ko ulit yung hirap din ng ibang kapatiran. Paano sila nag-thrive in pursuing God kahit sobrang hirap na nangyayari. Sobrang hirap. Doon mo din makikita pas yung I think yung sustenance ng Panginoon in terms of yung energy nila to trek those talagang sinusustain talagang malalakas sa mga tao. Pinoprotektahan talaga ng Panginoon yung niya yung sa kanya Amen. 'Di ba? So apaka-evident Very evident. Parang imposibleng ma-miss mo siya na So Sobra. praise God talaga sa agad. Babe, ano sa tingin mo yung pinaka-memorable na experience mo doon? Itong past mission? Ako na nagtanong no? Siguro nung makita ko yung kagapuhan mo. Joke. Nag-joke yung asawa ko. Ganun ako. Okay. Joke lang. Nag-joke yung asawa ko. Good job. Yung mga interviews. Yung mga interviews na yung witness. Parang kinuha niya akong witness sa mga kababaihan. Tapos parang grabe, nakikita ko talaga doon sa mga sagot nila na alam mo yun na
nakikita mo yung mga marks of a true believer. Yeah. Yeah. Tapos First hand, no? na-amaze First hand. ka sa alam mo kung sino kumilos dun eh. Alam mo na Yeah. ang Panginoon na nagliligtas. Manliligtas ka talaga dito sa lugar na to. Talagang hindi sayang yung yun na bumabalik-balik. Effort. Oo. Walang nasasayang doon. And nakita ko talaga yung pag naririnig ko yung sagot nila yan yun eh. Yan yun. Natumbok Yun, mo. oh. Yung repentance, maririnig mo yung repentance. Makikita mo yung transformation na ano sila dati, ano na sila ngayon. Mhm. Although minsan hindi nila ma-articulate yung gospel, pero yung nasa yung fruit Yes, na maano evident. mo eh, Yung makikita description niya, maano mo yeah. makikita mo sa mga sa mga Buhay. buhay nila, the way they tell the story and how they were transformed, no. Yun yung kita ko talaga yung pag nakita mo na may pagkamuhi na sila sa kasalanan na dati walang ganun. Grabe yan. Isa yun, 'di ba? So parang sinong parang 'di ba? Parang wala akong masabi. I mean, Siguro to put it in perspective, Oo. there was a sweet young woman na nagpa-interview na membership. She's very young. Nagpa-interview. Hindi ko sasabihin pa kanila, syempre. Oo. Pero sabihin ko yung nangyari. May part kasi doon na pastoral oversight, pastoral counseling. And then, kasama yung witness na babae din na isang babae. So, isa na siya sa second to the last na interviewin ko. It was like around mga 10 or 11 or 10 p.m. in the evening. And then, hindi pala, bang 10 pa lang siguro. And then, yung tanong, ano na yung about sa sin na gusto mong i-confess or yung para ma-settle. And then, grabe. Una, nakangiti siya eh. Parang, chill lang. And then, she broke down. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. And alam mo yung kinonfess niya? Yung kinonfess na sin. Sasabihin ko kung ano yung kinonfess na sin. Hindi mo isipin na mabigat. Yeah. Hindi mo isipin na mabigat. As in, hindi ko sasabihin yung specific sin, pero sasabihin ko na lang na parang, kunyari, nagdaaw ka ng piso. Oh. Ganun. Nagdaaw siya ng piso. Ganun na lang. Yeah. Pero grabe yung iyak niya. And I'm convicted kasi ang dami sa atin, believers, matatagal ng believers. Ang gross ng mga sins natin, sobrang bibigat, and yet we don't cry about it. Yeah. We don't have sorrow over it. But this young, precious child of God na nakakilala sa Panginoon and confessing her sin and crying about it na pagtitita mo, hindi naman mabigat yan eh. Hindi ganun kabigat in the grand scale of things. Yeah. But she's so heartbroken sa sin na yon and she's crying about it and she's being convicted. And sinasabi ko sa kanya, take heart. Isang sign niya na believer ka kasi the more na lumalapit tayo sa Panginoon, nakita natin yung dumi natin. Yeah. Na dati hindi natin nakita, ngayon nako-convict tayo. And tumatak sa akin. It gave me a fresh perspective on how to mortify and how to abhor sin. Yung mandiri ka sa kasalanan. Kasi kung titignan ko, wala naman hindi naman mabigat yung kasalanan Yung mo. mga ganun, we take it for granted Oo. na lang pas no? Yung mga Pero ganun kaliliit. alam mo yung bigat na ng kasalanan mo, tigas pa ng mukha mo sa Panginoon. 'Di ba? Yung ganun, parang, Lord, I pray that yung sorrow over sin talaga mas maging evident siya sa life habang tumatagal sa pananampalataya. Huwag magkaroon ng callous heart. Kaya grabe experience niyo sa akin. Sabi ko, Wow. I mean, man, that speaks volumes about kung paano nagko-convert ang Diyos ng puso ng tao from darkness to light, from a heart of stone to a heart of flesh. Hindi mo dati iniiyakan yung Oo. kahit gaano kalaking kasalanan. Yeah. Di ba? Pero ito, kumbaga, pag titignan ko, napakasimple naman yung kasalanan. Yeah. Parang, lang pinitik mo yung tenga ng kaklase mo, iniyakan mo. Parang gano'n lang yung dating. Oo. Pero hindi. Iba yung conviction. Kaya, iba yung Parang sa naging akin. first hand witness ka dun sa no? Parang, diyan mo din makikita, no? I mean, ako personally listening to you, Pas. Parang, talaga, it's amazing kasi kahit
yung conviction talaga, yung yung conviction talaga sa sin, unang-una we have to be constantly reminded of it. And nobody is immune. And then as much as yun nga, I respect you by saying this. Even office bearers. Yes. Diba, yes. no? Kaya yun yung No one is bulletproof. No one talaga. So, wala tayo talaga pwedeng i-attribute talaga sa sarili nating lakas na, di ako nakapagsinungaling for this week. Oo. Parang ganun eh. Pagmamalaki mo pa rin. Yun nga eh. Oo. Parang hindi talaga eh. Parang whenever na meron kang sin na overcome, you can only attribute it dun sa pag-sustain ng Panginoon sa'yo. And then, yun nga, pag nakukonvict ka naman, parang yung little girl na yun, parang it's a reminder for us na yung mga maliliit na parang yung mga pagnanakaw ng piso na parang totoo, Parang wala lang ganun. sa akin yan eh. Diba? Ganun natin kababaw tignan ng kasalanan. Oo, pero eh. iba yung conviction ng I mean, Grabe, diba, no? isipin mo yung simple na kasalanan na tingin natin sa standard natin, hindi natin iiyakan. Pero pag titignan natin, ang lalaki natin kasalanan, hindi nga rin natin iiyakan eh. We are not, sabi nga sa James, we should weep and sabi sa James chapter 4, mourn, weep, wail, wear your sackcloth. Yeah. Mag-mourn ka talaga. Parang namatayan ka. Ganon yung nakita ko doon na God bless that younger's heart na mag-grow siya sa Panginoon. So sobrang na-edify ako sa part na yun. Wow. Sobra. Nice. Praise God, no? Praise God na may mga may mga talagang pinapakita ang Panginoon sa atin ng mga ganyang example. Kasi it's to remind you, Pas. I don't know. It's reminding me right now. Ikaw, Kuya Doy. Hindi, walang effect sa akin. Walang wow! And one thing more, siguro na nabanggit ko kayo, naliligtas talaga ang Panginoon sa lugar na yun. Kasi inisip ko, yung last year Yes. ay, tama ba? Basta last year year. to. Naisip ko, itong mga taong itong magkakamag-anak dito, magkakamag-anak, tapos magkakatrabaho pa, tapos magkaka-church. Tapos, isip ko, maliligtas ba ang Panginoon ng ganito na magkakamag-anak? Parang inisip ko kasi ang kaligtasan, parang sanay kasi ako na nakita ko yung mga naging believer is from different places. Random. Tayo from different Magkakamag-anak na places. Karamihan doon, magkakabagan. Oo. Wow! So, yun, different places and different background, environment, families. Yun, parang bihira lang talaga yung yung magkakamag-anak, di ba, naliligtas. Yeah. Sabi ko, Blessing yun. Pag ganun. Oo, parang, Sobra. pero indeed kasi may kita mo yung mga sinasabi nila. Dati, tanong nila yun. Tapos, nung nakakausap na namin sila, yun na yung statement nila. As in, parang yung kinukonfessa nila yung sinasabi nung theology na yun. Yeah. Oh. Amazing. Full circle na. Grabe. Full circle. Ako, prayer ko talaga next year, makasama na ako. Or this year. Kung kailan man yun, di ba? I'm planning to go back around September kasi naka-sabbatical leave ako nun. So I'm planning. Pag-pray natin. Kaya shoutout din sa mga nag-support sa amin. Ayoko banggitin yung name nila online kasi ayoko mawala yung reward nila. So salamat sa mga nag-sponsors din para sa mission trip na ito. Amen. Maraming So may salamat mga ministry partners tayo dyan na faithfully nagsusupport. Gusto ko kung Praise God. nanonood sila, gusto ko ma-appreciate nila na may ginagawa ang Panginoon. God is saving people there and it's all by God's grace, not of my ano man. Ako, siguro in my own way, kaya gusto kong makapunta doon is I want to witness it also yung Yes. with my own eyes yun nga yung naranasan nyo kasi yung hindi lang naman sila yung nag-benefit sa pagkilos ng Panginoon doon eh. I'm sure pati kayo, di ba? Amen. May mga nakita kayo doon, may mga naranasan kayo doon na kung paano kumilos talaga yung Panginoon Amen. in its truest form, Yes. di ba? It's purest. And that's what I want to experience for myself also. It's amazing.
Yung makita Kita mo mo yung talaga. transformation ng tao, malaking... Amen. Alam mo yun, hindi biro yung ganun eh, Oo. di ba? O, sabi ni Brother Yael, sige po, Brother Ray, paghandaan namin ang pagdating niyo po. See you all soon. O, alam na. Wow. Si Brother Thank you, Lord. Alam na. Si Brother Yael ay si Brother Manuel at Mother Onyok. Oo, kasi Same yun. naririnig ko lang kayo sa kwento ng dalawang to eh. So, gusto ko rin kayong makilala Oo. in person. Kasi si para lang yung transparency. Amazing din na si Onyok din yung ginagamit doon para ano ba siya every Sunday Siya na isa sa mga nominees. pero siya yung madalas nagpi-preach, nagti-teach. Si Onyok kasi classmate ko yan sa Monday class. Oh, sa GMA? Hindi, Kay- sa amin sa TNC kasi si okay. Pastor Joel kasi tuturo. para sa aming mga bagong members, nagtuturo siya ng mga lessons about Reformation. So medyo in-depth siya. So may mga lessons kami about hermeneutics and all that. So classmate ko doon sila Kuya Manny, yung parents nila Onyok. Kasi technically kami mga bagong members eh. So nandun si Onyok actually yung mga tanong niya pagka may mga question and answer, na-edify ako kasi hindi ko parang curveball eh. Oh. Hindi ko kumbaga Hindi mo naisip. in my intelligence, hindi ko siya maisip ba. Hindi ko kumbaga he's looking at it na different eh. So nagme-make sense 'yun. So I'm praising God sa buhay ni Brother Onyok. Amen. Kasi una siya ginagamit talaga siya ng Panginoon. No? At the same time, parang honoring din kasi parang syempre, classmate. Parang I just love being connected with brothers talaga. Amen. For me personally, meron talagang joy. Tama. Na, At yun nga, magkikita-kita tayo sa Exactly. April 26. Alam mo, speaking of that, ito labas na to sa topic natin. Pero yun nga yung statement mo na you love Connecting. being around your brothers. Alam mo yun, brothers in Christ. Yeah. Kasi kanina nga honestly for the past few days, weeks, yun nga, lalo na itong break, di ba? Oo. Hindi tayo nagkakasama. Yeah. Wala rin naman akong tropa na tulad natin, di ba, na nagkakaisa tayo sa spirito, sa salita ng Diyos, ganyan. Encouragement, even sa mga biroan natin, di ba, nagkakaisa tayo. And I will admit na I feel a bit, a bit down lang, alam mo yun, for whatever reason, which is alam nyo naman kung yun, di ba? Pero it's just one of those weeks, kumbaga, na down. And yun nga yung pala yung sinasabi ni Pastor Angel, di ba, yung sa busy week niya, yung Thursday, itong podcast natin, para nagiging ito yung time na nakakapag-chill ka rin, di ba? Kasi kasama mo nga yung... Aside from ibang Lord's Day, syempre, Sabbath yun. Syempre, iba yun. Iba rin tong ministry na to kasi I get to do ministry chill. Alam mo yun, kasi we love doing this. And yun yung gusto ko lang i-point na that's how I feel na pagkasama ko kayo na may joy sa puso na pag mag-isa ka lang kasi ang hirap. Mahirap, bro. Challenging siya talaga. Lalo na syempre lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay natin, di ba? Tapos pag wala ka talagang mga fellow brothers mo na naintindihan ka and pwede kang i-encourage, it's challenging talaga. It's challenging. Siguro in connection to that, when it comes to having a local church naman, it's basically the same thing, di ba? Mismo. Kasi alam mo bro, sobrang and I think I've told you this na rin and pati sa ibang men sa church natin, di ba? Na how much I appreciate them talaga na hindi ko nakita sa kanila yung kaplastikan or yung talagang genuine na pagtanggap sa akin, bro, sa church. And to think na before ako sumama sa kanila, sobrang bitter ko sa kanila na alam mo yon, yung lahat ng mga iniisip kong negative traits na akala ko meron sila. Napahiya ako kasi wala naman silang ginawa. They're just genuine. Naging genuine lang sila and yun yung
yun yung naging slap in the face sa akin. They didn't have to do anything but just be themselves for me to realize na sobrang maligo. Alam mo yun? It's mind-blowing, no? Totoo, bro. Mind-blowing. Totoo talaga. Parang I couldn't help myself nga. I think itong last Thursday or the last day, parang nagkaroon kami ng farewell sa naiyak nga ako eh. Nagkaroon kami ng farewell dun sa isang missionary couple namin. Old na sila. Old mission sa Ilocos. So by God's providence, may kasi very remote place sa Ilocos yun eh. May sumalo na church, which is that alone sinagot ng Panginoon yung prayer namin as a church kasi nga logistically medyo mahirap kila Pastor Joel na to eh. So anyway, may sumalo, ganun. Tapos dun sa dun sa farewell namin, parang despedida namin dun sa missionary na yun. Parang kung titingnan mo lang siya through the lens of how God sustained them in their old age siya. Yeah. Ang tanda na itong mga to eh. Kumbaga parang parang in a way dapat nagre-relax na lang sila or whatever. Pero hindi eh. Because of the gospel, because of their desire para itong mga taong to, and may fruit. May mga nag-profess, may mga nagpabaptize. Praise the Lord. So, Grabe. again, hindi mo talaga siya titinan sa efforts nila eh. Pero syempre, as members at saka as kilala namin sila, parang you can't help but also appreciate their labor eh. So na-appreciate yung labor namin. Parang napa-utter lang ako, katabi ko yung deacon. Parang I just love this family. I couldn't help it eh kasi grabe yung love na napapakita nitong mga, kasi yung mga old members na ng church namin, parang grabe sila magyakapan. Parang what is this? Parang kasi technically 3 years pa lang naman ako sa isang biblical church. Pero so I'm not used. It's mind-blowing. Hindi ko kasi grabe na nag-i-exist ba to? Itong ganito ka-genuine na yung parang sasabihin ko, yung ganito yung genuine na love na and appreciation and walang halong kayabangan at pagsisip-sip. Usually ganun eh. Usually ganun yung So walang it's amazing. ulterior motive and it's amazing talaga. Kaya sa mga nakikinig, repent, believe in the Lord Jesus Christ, and find a local church, biblical local church. Amen yan mismo. You don't know what you're missing. Totoo lang. Alam mo sa demographic sa MacArthur, Barangay MacArthur in Ticao Island and Masbate. Yun ako si Brother Peter. Si Brother Peter, shout out Brother Peter and Sister Anna Sil sa mga kids. Si Brother Peter yung dati nagpapastor doon. Nag-step down siya. Kasi magko-covenanting. Pinitaw yung posisyon niya and tuloy lang siya sa pagtuturo pero walang posisyon. So, siya, ilan ang population ng MacArthur lang? Sabi niya around nasa 3,000 people. 3,000. Doon sa MacArthur, Barangay MacArthur. And I am glad to say that there are 24 membership applicants out of those 3,000 people. Wow. Imagine, may na ako sa math pero that's malaking na yun. 24 people dito out of 3,000. Paki-calculate. I mean, hindi ko sasabing ang onti naman yan. Hindi kasi pwede na lang tupukin ng Diyos yung barangay na yun eh. Yeah. Diba? Pwede na maging komunista lahat na nandun. Pwede lang maging, alam mo na, walang Diyos. Maging kulto na lang lahat. Kaya nga yung sinasabi ko, yung isang interview ko, apo nung isang founder nung kulto doon. Apo siya. And sinasabi niya sa akin, dito ko nakita yung katotohanan ng salita ng Diyos sa gospel na intindihan ko. Nagising na lang, may nag-share ng gospel sa kanya. Parang ganito yan. This weekend, pinuntan siya ni Brother Peter and Brother Jude, sinare yung gospel. Tapos after a few days, Sunday, sinabi niya sa misis niya, doon na tayo mag-church. Yeah, ganun na. Kadali. Ganun ka, parang pwede na sabihin ganun kadali. Pero makikita mo, grabe yun. Walang Kasi nga, posible sa Panginoon. ano siya eh. Ano siya doon eh. Apo siya ng founder eh. Pag kulto, alam mo niyan, hawak ka sa leg niya. Pero grabe yun. Ngayon, ang iniiyak niya yung parents niya na sana makalaya din doon at maging maligtas din. Kasi grabe talaga. Maraming false teachers doon. Ang litit ng island, pero hitik ng kalokohan ng mga false teachings. So,
salamat sa Diyos na may faithful brothers and sisters doon. Shout out sa kanila Brother Peter, Brother Jude, kanila Brother Antonio, kay Ate Letlet, Sister Anasil, saka Ate Lisa, Brother June, sa mga hindi ko na nabanggit, no? Brother Onyok, of course, kanila Sister Rebecca, sobrang mahal namin kayo, sobrang blessing whenever we go there, talagang grabe. Ay, grabe rin hospitality. Pag nandun ka sa Ticao, sa MacArthur, Barangay MacArthur, 5 times kang kakain isang araw. No joke. Oh, yari tayo dyan. No joke. Alam mo kung bakit? Seafoods. Oh, mga ganun naman. Mga healthy foods naman. Pero ganito kasi yan. Di ba tayo pag almusal sa Manila, tinapay lang kape. Almusal na yan. Sa kanila hindi. Tinapay at kape. Ano lang yun? Nagkape ka na. Kape lang yun. After ilang minutes or an hour, pag ready na yung rice meal, tatawagin ka niyan, tara, almusal na tayo. Pero katindi. So, alas 11, kakain ka na ulit. Magtatanghalian ka na. Ganun ka. Kain ka ng kain. Sige po, sure na po. Tama na po. At grabe bro, yung octopus, yung pusit, Ay, okay mga po. fresh. Confirm na po, confirm na. Kaya blessing na yan. Bonus na lang yan bro. Sobrang bonus na lang na Bonus. maranasan namin yung mga bagay na yun. Kasi Amazing, no? at ang ganda talaga ng lugar. Sobrang ganda ng lugar. Hindi pa ako napunta ron. Ito na nga. Pictures lang. Ito na nga Grabe, bro, yung bro. chance natin. Grabe. Pag-pray Ticao natin yan Island. na makasama So kami bukod ni Mark. pa dyan, Kasi sa... syempre, dalawa tayo magmamaneho. Oh, Sige, ako bahala. oh. Ano yan? Tawag dito sa Ticao Island and then sa Monreal, sa Real naman. Yung Real Oasis, tama ba? Reformed Outreach. Outreach na rin sila. Ang LJM Reformed Outreach, ito yung mag-covenanting. So pares natin hinaalalayan yung dalawang yan. So, Ben. God willing, by December or next year, January, ma-covenant sila. Nandun tayo lahat. Maka-witness natin. God Pati willing. yung mga taga-churchmates sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, encourage ko sila na mag-join din. Basta ang pakiusap ko after ng kunwari, kung mag-word ka man, gusto kong mag-special number. Anong gagawin mo special? Tambourine. Sige, good. Lista mo na yan. Yung yung Via Dolorosa. Yeah! Tao, interpretative Alternative dance. dance. Pwede With sabay tambourine. sa singing. Nasayaw ako yan. Tambourine. Parang di ko ma-imagine. Sige bro, kasama na. Abangan nyo po ang... Ito si Brother Edsel, sayang eh. Si Brother Edsel, hindi natin nakasama ngayon. May prior commitment siya. Pero sobrang sulit yung experience niya kasi get to see lahat na nakita namin sa ginagawa ng Panginoon. Pero he also get to experience maglawod. Maglawod meaning mag-fish. Sinamahan niya sila Brother Peter, sila Kuya June na mag-fish, as in mag-cast ng net. What? Oh. As in, naranasan. Ito, bata pa lang ako, pangarap ko Legit, ng gawin. parang Good Apostle experience. Peter yan. Oh, ganun. It's very insightful. Kasi yung mga tao doon, grabe yung pasensya ang haba. Kasi nga maghihintay ka eh. Grabe yung ibang Dito klase lang mga tao dito na doon. instant lahat. Oo. Instant lahat dito eh. Doon talaga, hard work, paghintay. As in, mahaba pasensya ng mga tao. Mababait sila doon. Ganun. Tapos si Brother Onyok habang nangingisda, magigitar solo sa Mangat from the two. Slash. Si Slash yun. Slash eh. Oh. Nel, malapit naman kasi talaga. Magigitar solo si Right. Malapit. So Brother yun, Onyok. salamat sa mga kapatid natin sa CCRBC din na nalangin sa amin habang wala ako doon. Wala ako sa church, kami ng Mrs. Pinapanalangin kami sa biyahe. Alam mo, makapagod yung biyahe pero once you get there, experience mo lahat. Sulit. Worth it. Ilang hours yung biyahe niya? 14 ba? O? Yung pupunta doon 24 hours dahil sa mga stopovers. Pero tuloy-tuloy yung land yun. travel lang mga 12 to 14 hours. Maneho ka ba, Pas? Hindi eh. Land travel, ibig sabihin Land wala travel. nang Roro yun? O may Roro? Wala pa yung Roro doon. 14 Kaya hours naging wala pang 24 Roro. Oo. Pag may sasakyan. Kung may sasakyan. Sige, pass na muna siguro ako sa... Padala na lang nung seafood. Sige, Balik mo. sige. Hindi, pwede naman mag-plane. Ha? Pwede mag-plane. May airplane. Pwede rin yun. Pag-ipunan natin sa mainland and then mag-boat na lang papunta ng Ticao. Yung boat ba, kaya ako. Oo naman. Ano na yun? Kung kinaya nga siya bro eh. Oo, kaya. Ay, sorry, hindi pala. Grabe yun. Kasintabi. Ayun, very thank you guys for the very insightful mission trip. Yes. Yes. Kasi sabi ng iba pag
And bihira na yung mga missions and stuff Oo. na yan. Pero it's a good insight sa mga nangyayari sa covenanting and The mission never stops. It continues. Never. Sabi nga the harvest is plentiful but the workers are few. Let's pray for the Lord of the harvest to send more workers. Yun ang panalangin ko. amen. 24 pa lang yung nakalista eh. 3,000 sa barangay na yun. Mismo Ang yan. dami pang munisipyo doon. Malay mo, pagbalik natin dun, Oh. si brother head ng kulto dun, Oh, ano na? siya na. Oh, Next, siya diba? na. Who knows? Na. Oh. Who knows? Kung nangyari nga sa apo niya, Oh. Hindi, patay na yung leader. baka mabuhay. Ayun nga yung... Miracle. Yun talaga. yun na. 3,000 agad yan, bro. Pag nangyari. No way. Hindi, joke lang. Pero pag-pray natin ang pagkilos ng Panginoon niya sa lugar na yan. Yeah. Amen. Amen. So, may question ba tayo ngayon? Ha? May question tayo? Last question? Oh. Last Of question. course. Shout Ikaw out na pala kay magtanong. Shoutout mo na. Shoutout. Shout out kay Brother Edsel. Oh, shoutout kay Brother Edson. Bro, Maganda Edsel, rin sana nabit ka ng namin invite dyan niya eh. Hinanda ko na yung mic cable mo. Wala ka pala. Ano nga? Sayang yung effort ko. Ang gaganda sana ng mga insights niya kasi tinanong niya doon sa Habang nasa PI pauwi, ka. oo. Di bali bro, in time, sana mo-interview ka rin namin. Ayun. Ayun. Nice. Sige, Brother Mark, so Yes. our finale. Sige. Which I think Mhm. the highlight, the most important Amen. question or the most important thing that we should be broadcasting dito sa platform na to. Pas Angel or si Sister Armor, sino man sa inyo, what is the gospel? Ano ang ebanghelyo? Ikaw na? Ah. Ano? Ikaw muna. Ako muna. Sige. Si Seven. Si Seven, ikaw na. Ayun, yun. The gospel is, yun talaga yung, yung saving grace ng Panginoon. We are sinners, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili dahil sa ating mabuting gawa. Wala tayong ganun, mabuting gawa. I mean, basahan yun sa harapan ng Panginoon. Pero, ayun, yung Panginoong Hesukristo lamang ang natapos niyang gawa, siya lamang, yung of course, magsisi tayo sa mga kasalanan natin, manampalataya tayo sa Kanya dahil yun lamang, siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Wala nang iba. Wala nang iba. Sabi nga niya, He is the resurrection. He is the life. And He is also the gate. So, kumbaga, wala nang kumbaga, hindi tayo pwedeng tumalon o mag-jump over, 'di ba? So siya yung daan, siya yung gate. We need to hear the gospel. So yun nga, yung good news is makasalanan tayo. We deserve hell. Pero salamat na lamang sa Diyos, pumili siya at ayun na binago niya yung pusong bato na ginawa niya itong pusong like a flesh that feels, that responds, that respond and living. And the church is ang dapat ang church is consists of true believers, 'di ba? Because Christ died for the church. And then the church, lalo na yung universal church, the invisible church, ito tayo makikita sa kingdom ng Panginoon. Ayun lang. Amen. Salamat doon, Mrs. Ako naman, to answer the question, what is the gospel? Dahil in-interview ko, mahigit 20 yata nung membership interview sa MacArthur. And I get to hear the gospel 20 plus times again. So, isa lang na, kumbaga, hindi nagbago yung mensahe, same lang, that God is holy, holy, holy. And in His holiness, He hated sin and He hated the sinner because He cannot stand the sin and the sinner. The sin and the sinner cannot stand in His presence. So He needs to destroy sin, He needs to punish sin, and His wrath is looming above the heads of the sinners. But because of the grace of God, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, so that the sinner who is hellbound can be saved. And what did Christ do in the cross is
He was crucified. He died. He was buried. And after 3 days, he rose again, effectively paying the atonement for our sins. At nung binayaran na ni Kristo yung kabayaran ng ating kasalanan, ito'y tinanggap ng Diyos Ama at tayo ay napawalang sala, ginawang mabuti. Hindi sa ating gawa, kundi sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. At ang kailangan natin ay mag-respond sa Kanya in faith, that we believe that we cannot save ourselves by our own might, by our own strength, by our own righteousness, but only by faith in the finished work of Christ. So brothers and sisters, if you hear this, let go of your righteousness or your seemingly upright position or standing. Repent of your sin. Recognize that you're a sinner and repent of your sin. Turn to Christ. Believe in His finished work and follow Him all the days of your life because He saves. So yun lang mga kapatid. Salamat. Alright. Amen. Thank you guys for your pag-share nyo ng experience nyo Yeah. Amen. past Holy Week. And yun na. So guys, kita-kits tayo ulit next week. Ano na to, no? Yes. Episode 3. Ay, Season season 3. Episode 1. 1. Next week, episode 2 na. Talaga? Oh, Hindi ba episode 3? hindi ko pa sure. Okay, so an onting reminder lang sa mga nag-pre-order nung second batch ng t-shirts. May good news tayo. Una-una, sorry sa delay kasi sa mga dumaan na itong Holy Week and all that stuff. Hindi kami So, nakapag-update. Yeah. third week nitong April, ready for Release, releasing na. So, Just thank wait you for your guys. messengers. Mag-send kami ng update for shipping details. Yep. So, yun. So, yun. ayun, Salamat again salamat. for supporting us. Itong proceeds na nakuha namin dito, this goes directly to this ministry sa podcast na to, and di namin kinakayaman to. But nakakatulong to ng malaki for to keep this going. So thank you Yes. guys again for your support. So again, salamat din sa mga nag-sponsor ng mission trip namin sa Masbate, sa Tigao Island. Hindi ko na again babanggitin. Pasalamat na ako sa kanila. Ayaw kong tanggalin ng reward sa kanilang Panginoon. And shout out sa mga kapatid sa LJLGM Reform Outreach at sa Real Oasis Reform Outreach sa Ticao Island and sa Monreal, Masbate. God bless sa inyo lahat. See you soon. Namiss na namin kayo agad. At sa mga kapatiran sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, shout out sa inyo lahat. See you this weekend sa Lord's Day. Excited to see you all. Excited to share everything na na-experience namin sa Masbate. And I pray na lahat tayo makarating sa gawain. Shoutout din sa mga nag-tune in. Sobrang salamat sa suporta nyo sa amin. You guys have been supporting us for 3 seasons, no? And the Lord has been faithful for 3 seasons and we appreciate you all. Salamat din kay Engineer. Nandito siya ngayon. Namiss ka namin. Yes. Sobra. Ang sarap ng walang masyadong Oo nga, nagdumadaldal lang. chill lang Walang tayo. Yung siya lang yung nai-stress, hindi tayo. Hindi na ako, tol. Oo. At hindi na rin kayo dahil pag Oo. nasa-stress ako, stress na tayo lahat. Shoutout kay Ren Correa. Good evening sa iyo, brother. Ren. Thank you for tuning in. Kay Brother Jude Cantuba, maraming salamat sa iyo. Basahin natin iba. Ayan, si Sister Rebecca, Mrs. ni Brother Manuel. Good evening, Brother Manuel. Si Brother Tatay Manuel Sr. Good evening, Nanay Lerma Almodiel. May message pala si Nanay Lerma. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat talaga sa buhay mo. Naya ako. Buhay mo, Pastor Angelo, na nakarating sa Masbate ang turo ng Reformation from deform to reform. Yan. Plano na talaga ng Panginoon na mapunta sa MacArthur at Real ang truth ng Word of God. To God be the glory po, Nanay Lerma. Wala pong credit sa akin, sa Diyos po lahat. At nawa patuloy kayong gamitin din ng Panginoon sa paghahayag din ng mabuting balita. Nanay Lerma is just one of the sweetest. Yes, she is. Ever. Yes. Laging nakangiti sa akin Oo yan. naman. Ayun. So, may tanong na hindi ko na nasagot dito ni Sister Christina. Hi, Nanay Still have time. Lerma. Wala na siguro, no? Sagot tayo. Oo, bro. Oo. Sige, so next time na lang. Amor, any shoutout lang? Bye-bye. Okay ka na? Okay na ako. Shout out mo lahat eh. Okay. Ayun. So,
ayun, kita-kits ulit sa mga taga Masbate. Sa hopefully September, please pray na makarating. Yeah. Good evening. Tayo with Brother Mark. Doy. Shout out. Brother Mark. Shoutout sa asawa ko. Yeah. Tsaka, nabanggit mo si Ren Correa. Oh. Kabanda ko yan sa different day natin. Yes. Hey, Shout bro, out kay Ate shoutout. Shelly. Good evening. Thank you, sweetheart. Thank you. Good evening. At sa local church, TNC, Trinity TNC. Road Church. Ingat kayo, Pastor Joel, sa Pastor pag-uwi at sa mga Joel, pastors. po. Enjoy. Chicken Pasalubong. rice, Kahit Pastor. kaya Chicken bread. rice. Kaya bread. Kaya Chicken rice. Good All right. evening. So again, guys, thank you. This is the Narrow Path Podcast with Pastor Angelo. Kuya Doy. And Brother Mark. Signing out. Good night. Solid Good night. Gloria. Shout out. See you next week. Goodbye. God bless.